Sa kalagitnaan ng isang marangyang handaan kung saan 50 mesa ang halos bumigay sa bigat ng mga pinakamasasarap na pagkain, lumapit ang aking biyenan dala ang isang mangkok na puno ng mga tirang sabaw mula sa pangunahing mesa, ibinuhos ito ng direkta sa isang bitak na plastik na plato at inihagis sa aming mesa. Pagkatapos, nang uuyam siyang sumutsot at inutusan ako at ang aking 2 anak na babae na kainin ang mga tirang iyon. Idineklara niyang ang isang kaawa-awang ahente ng real estate na tulad ko ay hindi karapat-dapat na umupo sa iisang mesa kasama ng kanyang anak na isang ganap na branch manager. Ang ingay ng kasiyahan ay biglang natahimik. Hindi ako lumuha kahit isang patak. Tipid ng ngiti lamang ang sumilay sa aking mga labi. Pagkatapos, hawak ang kamay ng aking mga anak at taas noong naglakad, lumabas ako ng pinto. Eksaktong 1 oras ang lumipas. Sunod-sunod na nagring ang aking telepono mula sa napakaraming missed calls na may kasamang desperadong paghikbi at pagsusumamo ng aking asawa. Isang lalaking lulong sa pagpapanatili ng imahe. Hinarang sila sa loob ng ari-arian dahil walang laman ang kanyang credit card para bayaran ang bill na umaabot sa 2.5 milyong piso. Mga minamahal na tagapakinig, saksihan natin ngayon ang dramang ito na puno ng walang awang pagtataksil. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento bilang suporta sa akin. Ang buhay ng isang babae ay minsan isang kalunos-lunos na entablado kung saan napipilitan tayong gumanap sa mga hindi kanais-nais na papel para lamang mapanatili ang isang salita. Pamilya. Ako si Carmela. 35 taong gulang na ako ngayong taon. Ang huling 10 taon ng aking kabataan na ginugol bilang manugang sa isang pamilya ng mga lobo ay naging isang napakahabang dekada. Kusang loob kong isinuot ang isang kwintas sa aking leeg na nagsasabing, itago mo ang iyong pagkatao paglabas ng pinto. Ako ang presidente at CEO ng isang malaking kumpanya sa real estate. Sa mismong sentro ng Bonifacio Global City sa Taguig, pinamahalaan ko ang hindi mabilang na mga proyekto, malalaki at maliliit. Sa aking mga bank account, palaging naglalaro ang mga numerong may 8 0. Gayunpaman, gabi-gabi, paghakbang ko sa pintuan ng aming luma at siksikang apartment sa Sampaloc, hinuhubad ko ang aking mga mamahaling damit, nagbibihis ng lumang duster, at nagiging isang ordinaryong ahente ng real estate na may kakarampot na sweldong 8,000 piso lamang kada buwan. Marahil marami ang magtatanong, bakit ko kailangang gawin ito? Ang sagot ay nakatago sa pride ng aking asawa, na kasing rupok ng isang basang tissue. Si Carlito ay isang branch manager ng isang malaking korporasyon. Ang kanyang posisyon ay pakinggang solido at autoritaryo. Pagpasok sa trabaho, palagi siyang naglalagay ng pumada sa buhok hanggang sa kuminang ito. Nagsusuot siya ng mga mamahaling polo, plansadong necktie, at hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagyayabang tungkol sa mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyon at mga pulong kasama ang mga matataas na opisyal. Ngunit ang totoo, ang kanyang silya bilang branch manager ay nagbibigay lamang sa kanya ng sweldong 150,000 piso kada buwan sa isang napakamahal na lungsod tulad ng Maynila. Ngunit para sa isang lalaking sobrang nahuhumaling sa katayuan sa lipunan tulad ni Carlito, barya lamang iyon. Napipilitan siyang ilaan ang kalahati ng kanyang sweldo para bayaran ang utang sa isang high-end na SUV para lamang may maipagmalaki sa ibang tao. Ang natitira ay ginagastos niya sa panlilibre ng inumin at pagwawaldas hanggang madaling araw kasama ang kanyang mga kakilala para mapanatili ang kanyang imahe bilang isang galanteng boss. Bilang resulta, bawat buwan, nagbabagsak lamang si Carlito ng 8,000 piso sa ibabaw ng mesa. Titingnan ako ng may panghahamak at uutusan akong pagkasyahin iyon para pakainin ang buong pamilya. Si Carlito ay isang lalaking may labis na pagkapatriarkal at umaapaw na ego, nakakulong sa kanyang sariling ilusyon ng kapangyarihang panlalaki. Sa mga unang taon ng aming kasal, minsan ay nadulas ako at nabanggit na matagumpay kong naibenta ang isang malaking commercial property at nakakuha ng komisyong umaabot sa 100,000 piso. Naaawa akong makita ang aking asawa na nagpapakamatay sa trabaho at inisip kong matutuwa siya na makakatulong ang kanyang asawa para mapaluwag ang pananalapi ng pamilya. Ngunit sa halip na matuwa, sinampal niya ako ng napakalakas na nagdilim ang aking paningin. Ibinato niya ang isang baso hanggang sa mabasag ito sa sahig at isinigaw sa mukha ko na ang isang babae ay walang karapatang maging mas matagumpay kaysa sa kanyang asawa. Ayon sa kanya, plano ko raw gamitin ang perang iyon para hiyain ang kanyang posisyon bilang manager.
Mula noong masakit na araw na iyon, nagdesisyon akong ibaon ang buong katotohanan tungkol sa aking karera. Hiniling ko sa aking ina na maging pangunahing nakapangalan sa lahat ng aking mga ari-arian, kumpanya, at bank accounts. Ako naman ay matiyagang gumanap sa papel ng isang mahirap na asawa na araw-araw kailangang humingi ng pera para mamalengke. Ginawa ko ang lahat ng ito para masiyahan si Carlito sa pag-aakalang siya ang dakilang padre de pamilya at tagapagtaguyod. Gayunpaman, ang aking malaking sakripisyo ay hindi nagdala ng kapayapaan, bagkus, mas naging malupit at walang puso ang aking biyenan na si Senyora Asuncion. Si Asuncion ay ang perpektong halimbawa ng isang makitid ang utak at sakim na biyenan na sinasamba ang kanyang anak. Sa kanyang paningin, si Manager Carlito ay isang prinsipe na bumaba sa lupa at ako ay isang hamak na linta na swerteng nakakapit sa isang nakatataas na pamilya. Ang mas masakit pa ay ang mga makalumang paniniwalang nakabaon hanggang sa buto niya. Nagsilang ako ng 2 anak na babae, si Amihan na ngayon ay 7 taong gulang at si Mayumi na 5 taong gulang. 2 inosente, masunurin, at maunawaing mga bata. Ngunit para sa kanilang lola, sila ay tinik sa dibdib dahil lamang hindi sila mga lalaki. Tuwing may pagdiriwang ang pamilya, palaging nakakahanap ng dahilan si Asuncion para paupuin kaming 3 sa pinakamalayong pwesto. Madalas siyang nakasimangot at sinisimulan ang kanyang lumang litanya sa harap ng mga kapitbahay, na ang babaeng hindi makapagsilang ng lalaking tagapagmana ay walang silbi, na ang mga anak na babae kapag lumaki ay sasama lang sa kanilang mga asawa, at nabubuhay lamang sila para umubos ng pagkain at lustayin ang pera ng kanyang anak na manager. May mga gabi na habang yakap ko ang aking mga munting anghel, sa gitna ng malakas na ulan sa labas, at naririnig ang walang pakialam na paghilik ng aking asawa, tumutulo ang mga luha sa aking pisngi na bumabasa sa unan, at tinatanong ko ang aking sarili kung bakit ko tinitiis ang lahat ng ito. Kaya kong ibili ang aking mga anak ng pinakamamahaling damit, pag-aralin sila sa pinakamagagandang international schools, at pakainin sila ng pinakamasasarap na pagkain sa mundo. Ngunit sa takot na masugatan ang ego ni Carlito, sa takot na maghinala ang aking biyenan at gumawa ng iskandalo, napipilitan akong pigilan ang aking sarili, binibilhan sila ng damit sa ukay-ukay at pinapasok sa isang masikip na pampublikong paaralan. Bilang resulta, kailangan nilang tiisin ang mga mapanghamak na tingin at pang-iinsulto ng sarili nilang lola. Sa araw, nasa tuktok ako ng tagumpay, pinapamahalaan ang daan-daang empleyado at nagbebenta ng mga luxury properties na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit pagsapit ng gabi, kailangan kong yumuko, maglinis ng banyo, at tiisin ang mga panunumbat ng aking biyenan dahil lamang nakabili ako ng karne na mas mahal ng 20 pesos kaysa sa inaasahan. Ang mapait at malupit na kaibahang iyon ang nagpatigas sa aking puso, ginagawang matatalim na yelo ang lahat ng aking mga sugat. Ang galit na naipon sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng sumabog sa isang mainit na araw ng tag-araw. 1 buwan na ang nakalipas, araw ng linggo. Umabot sa 40 antas ang temperatura sa Maynila. Isang matinding alinsangan na tila tumutunaw sa kalsada. Napakasikip ng hangin kaya mahirap huminga. Kakatapos ko lang mamalansya ng sangkatutak na damit ng buong pamilya, nang biglang tumakbo palabas ng sala si Mayumi. Namumula ang kanyang maliit na mukha kaiiyak. Niyakap niya ang aking mga binti habang humihikbi. Umiiyak siya dahil inagaw ng kanyang lola ang baso niya ng sariwang orange juice para ibigay sa kanyang pinsan, ang anak ng kapatid ng aking asawa na bumisita noon. Nanikip ang dibdib ko. Mabilis kong pinunasan ang aking mga kamay sa apron, binuhat siya, at pinunasan ng mga maalat na luha sa kanyang pisngi. Nang sandaling iyon, lumabas si Asuncion na may mapagmataas na ekspresyon, nakapameywang, ipinukol ang matalim na tingin sa amin, at ang kanyang matinis at makamandag na boses ay bumasag sa aking mga tainga. At wala kang dapat ipagtanggol. Ang mga batang hindi pa marunong kumita ng tubig na iniinom nila ay hindi iinom ng mamahaling juice. Dapat iyon ibigay sa pinakamamahal kong apo. Siya ang tagapagmana ng pamilya. 10 taon ka nang nakatira dito bilang palamunin. Wala ka bang hiya? Imbes na gamitin ang day off mo para magtrabaho, nagbubulakbol ka lang dito. Kung hindi ka kumikita sa bulok mong ahensya sa real estate, pumunta ka sa labas at mamigay ng flyers. Ang Carlito ko. Ang manager ay nagpapakamatay sa trabaho buong linggo. Gusto mo bang buhayin niya kayong 3 habang buhay? Nakakaawa ang kakarampot mong sweldo. Kahit paano man lang sana ay makabawi ka sa pamamagitan ng pagtatrabaho.
Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito. Pinipigilan ang galit na sumasakal sa akin. Gustong-gusto kong isigaw sa mukha niya na ang kumpanya ko ay kakatapos lang isara ang 3 malalaking proyekto na may netong kita na higit sa 2 bilyong piso sa loob lamang ng isang buwan, at ang sweldo ng pinakamamahal niyang anak ay hindi man lang umaabot sa 13th month pay ng janitress sa opisina ko, ngunit nilunok ko ito. Dahan-dahan akong tumayo, pinapatay ang apoy ng galit na malapit nang lumabas sa aking mga mata, at sumagot sa pinakamatiyaga at pinakakalmadong boses sa mundo. Opo, biyenan ko, tinatanggap ko ang inyong payo. Dadalhin ko ang mga bata sa labas, mamimigay kami ng flyers, at maglalakad-lakad na rin para makapagpahinga ng maayos si Carlito ngayong araw. Sinabi ko ito para tapusin ang usapan. Ang tunay kong intensyon ay dalhin ang mga bata sa isang cafe na may aircon, para makainom sila ng kahit gaano karaming juice na gusto nila, at makatakas sa nakakalasong atmosfera ng pamilyang iyon. Ngunit hindi iyon palalampasin ng ganoon kadali ni Asuncion. Pumasok siya ng kwarto at lumabas na may dalang isang bungkos ng makukulay na flyers na nag-aalok ng mga murang lote sa probinsya. Ang mismong mga papel na ipinapamigay ng mga estudyante sa gilid ng kalsada. Wala akong ideya kung saan niya iyon nakuha. Ibinato niya iyon sa sahig sa harapan ko. Hayan, pulutin mo at makinig kang mabuti. Kung hindi ninyong 3 maipapamigay ang lahat ng papel na iyan ngayon, at hindi kayo makakakuha ng numero ng 10 posibleng kliyente, huwag na kayong umasang makakabalik sa bahay na ito para kumain ng libre. Hindi ka binibigyan ng pera ni Carlito para magpalaki ng 2 walang kwentang bata at tumunganga lang. Tiningnan ko ang mga papel na nakakalat sa sahig, at pagkatapos ay ang mga inosenteng mukha ng aking mga pawisang anak. Tila tinusok ng libu-libong karayom ang aking puso. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang mga flyers, nang walang sinasabi, nang hindi lumuluha. Sinuotan ko sila ng manipis na sombrero. Binuhat ko si Mayumi. Hinawakan ko sa kamay si Amihan at naglakad kami palabas. Ang init ng araw ay tila nagbubuga ng apoy sa aspalto, na amoy na susunog na goma. Sinusunog ng mainit na hangin ang aming mga mukha. Dinala ko ang mga bata sa mga pinakaabalang kalye. Siyempre, hinding-hindi ko pipilitin ang aking mga anak na tiisin ang walang kwentang bangungot na iyon. Pagkawala namin sa paningin niya, itinapon ko ang bungkos ng flyers sa basurahan at pumara ng taxi. Plano kong dalhin sila sa play area ng isang malaking mall sa BGC, ngunit nang mismong pagbukas ng pinto ng taxi, isang matinis at pamilyar na boses mula sa likuran ang nagpatayo ng aking balahibo. Tingnan mo, Tia, iyan ang asawa ng pamangkin mo, isang kaawa-awang ahente na kumikita ng barya at nag-aambisyong maging reyna. Nagtataksi pa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Asuncion sa buong kanto. Lumingon ako at nakita ko ang aking biyenan na naglalakad kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tia Flora at 2 pang kamag-anak na kaluluwas lang mula sa Nueva Ecija para bumisita. Kakatapos lang nilang kumain ng pansit at lumpiang toge sa karinderya sa kanto at naglalakad ng walang pagmamadali, nagsusungkit ng tenga sa ngipin. Tumakbo si Asuncion palapit sa amin at padabog na isinara ang pinto ng taxi para pigilan kaming sumakay. Tiningnan niya ako ng may galit at saka lumingon sa mga kamag-anak niya nang may mapanghamak ng ngiti ng tagumpay. Nakikita niyo ba ang lustay na ito? Ang perang ginagamit niya ay kinikita ng Carlito ko mula sa kanyang pawis. Lulustayin lang ang pera para sumakay ng taxi at mamigay ng mga maruruming papel. Sa bahay ay palagi ko siyang pinapagalitan, pero nasa dugo na niya ang pagiging palamunin, at higit sa lahat, Tia, hindi man lang makapagsilang ng lalaki, kundi 2 babae lang na walang ginawa kundi umubos ng pera. Matagal ko na sana siyang pinalayas. Agad na tumango ang Tia, inilagay ang kamay sa dibdib at nagbigay ng nakalalasong payo. Tama si Asuncion. Carmela, ang asawa mo ay isang manager, ang ipinagmamalaki ng aming pamilya. Ikaw bilang asawa ay dapat marunong magtipid. Sa kakarampot mong sweldo, maglakad ka o sumakay ng jeep. Kung hindi ka mag-iipon, magsasawa ang asawa mo sa iyo at maghahanap ng bagong asawa na magbibigay sa kanya ng tagapagmana. Makikita mo. At ang 2 batang iyan, kapag lumaki, sasama lang din sa mga asawa nila. Hindi dapat sila ini-spoil. Nagsimulang tumigil at magturo sa amin ang mga dumadaan sa kalsada. Ang mga tingin ng kuryosidad, awa, at panghahamak ng mga tao ay nakatutok sa amin. Si Amihan, na takot, ay nagtago sa likod ng aking mga binti. Ang kanyang nanginginig na maliit na kamay ay kumapit sa aking pantalon.
Mama, ano po ba ang palamunin? Kasi laging sinasabi ni Lola na, linta daw po ako nakain lang ng kain, pero hindi naman po ako kumakain ng marami. Mama, ang inosente at naiiyak na boses ng aking anak ay tumama sa akin na parang maso. Ang buong pasensya ko, ang buong katangahan ko para protektahan ang murang reputasyon ng pamilya ng aking asawa ay naging abo sa isang saglit. Niloloko ko lang pala ang sarili ko. Inisip ko na kung ibababa ko ang sarili ko, kung itatago ko ang tagumpay ko, magkakaroon ng kapayapaan sa pamilyang ito, na magkakaroon ng ama ang mga anak ko. Ngunit nagkamali ako. Malupit akong nagkamali. Hindi nila ako itinuturing na tao. Itinuturing nila akong murang basahan na ipinampupunas sa sapatos para pakainin ang kanilang pride at ilusyon. Nagsasama-sama sila tulad ng mga asong ulol, para kutyain at hiyain ang sarili kong dugot laman. Ang mga anak na labis kong iningatan sa aking sinapupunan. Ang aking kabaitan at pasensya ay nagpakain sa isang kawan ng mga demonyong walang utang na loob. Tumayo ako roon sa ilalim ng nakakapasong araw. Mahigpit na yakap ang aking mga anak. Ang galit sa aking dibdib ay tumigas at naging isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpaliwanag. Dahan-dahan ko lamang inangat ang aking mukha, tumingin ng diretso sa mga sakim na mata ni Asunsyon. Isang mapang uyam at nagbabantang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, napilitan ng matanda na umatras ng isang hakbang ng hindi sinasadya. Nagsalita ako. Ang boses ko ay patag, walang emosyon, ngunit bawat salita ay kasing talim ng labaha na humihiwa sa hangin. Bienan, tama kayo. Napakaganda ng payo ni Tia. Ako ay isang kaawa-awang ahente. Ako ay isang linta. Ang mga apo ninyo ay walang silbi. Mangyari po sanang lubos ninyong ipagmalaki ang walang kwentang reputasyon ng pinakamamahal ninyong anak na manager. Tingnan natin kung gaano katagal kayo poprotektahan ng huwad na maskara ng pagiging manager niya sa mundong ito. Pagkasabi nito, bigla kong binuksan ang pinto ng taxi. Isinakay ang aking mga anak at padabog itong isinara sa mismong mukha ng mga huwad na kamag-anak na iyon. Umatras ang taxi na may malakas na alingawngaw ng gulong, iniwan ang aking biyenan na nakanganga sa init. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang nagising si Carmela mula sa kanyang pagkakahimbing sa loob ng 10 taon. Ang drama ng pamilyang iyon ay malapit nang magtapos sa pinakamasaklap na paraan, at ako mismo ang magiging direktor ng pinakamalaking palabas sa buhay nila. Isang palabas kung saan aakyat sila sa pinakatuktok para lamang sirain ng sarili nilang mga kamay ang kanilang nabubulok na reputasyon sa paningin ng buong mundo. Ilang araw lamang pagkatapos ng insidente, biglang inihayag ni Carlito na nakaupa siya ng isang marangyang mansyon sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 300,000 piso kada buwan. Gayunpaman, dahil sa likas niyang kayabangan, tinawagan niya ang lahat ng kanyang kamag-anak para ipagmalaki na nabili niya ang mansyon sa halagang 150 milyong piso. At noong mismong pagkakataong iyon, inihanda ko ang perpektong bitag ng utang para ibaon silang lahat. 3 araw pagkatapos ng away sa kalsada. Drastikong nagbago ang atmosfera sa aming masikip na apartment. Karaniwan, pagka-uwi mula sa trabaho, inihahagis lang ni Carlito ang kanyang lumang leather briefcase sa sirang sofa. Itataas ang mga paa sa mesa at hihingi ng hapunan. Ngunit iba ngayon. 6:00 pa lang ng gabi at nakaparada na ang inutang niyang sasakyan sa pinto. Ilang beses siyang bumusina para kunin ang atensyon ng mga kapitbahay. Pumasok sa bahay ng may pagyayabang. Pawisan ang mukha niya ngunit naglalabas ng matinding kagalakan. Si Asunsyon na nagbabalat ng patatas sa kusina, nang marinig ang masayang boses ng anak, ay patakbong sumalubong. Nagmamadaling nagpunas ng mga kamay. Ang ngiti niya ay parang nanalo siya sa loto. Si Carlito, nang hindi man lang nagpapalit ng damit, ay niluwagan ang kanyang necktie, inihagis iyon sa isang gilid, pinalo ang kanyang hita, tumikhim at inihayag, "Nay, may maganda akong balita. Mula sa susunod na buwan, hindi na natin kailangang tumira sa bulok na butas na ito. Kakabili ko lang ng 3 palapag na mansyon sa pinakamagandang parte ng Forbes Park. Presyo, 150 milyong piso. Nay, bilang manager, marami na akong naging taon sa serbisyo. Marami akong koneksyon kahit saan. Dumadaloy ang pera. Oras na para matamasa mo rin ang bunga nito. Mamumuhay tayo sa karangyaan. Hayaan mong mamatay sa inggit ang mga kamag-anak at kapitbahay." Nang marinig ang halagang 150 milyon, nanlaki ang mga mata ni Asunsyon. Nahulog ang sangkalan mula sa kanyang mga kamay, na lumikha ng malakas na ingay. Tumakbo siya kay Carlito, at niyakap ito. Bumuhos ang luha ng kaligayahan.
Diyos ko, napakagaling talaga ng anak ko. Himala ang manager ko. Matagal ko nang alam na may isisilang na matagumpay sa pamilya natin, hindi tulad ng mga batang walang silbi at palamunin. Ibig sabihin nito ay titira na ako sa mansyon na 150 milyon. Kailangan kong tawagan agad sina Tia Flora at ang buong Nueva Ecija para malaman nila at mamatay sila sa inggit. Ako na naghuhugas ng pinggan sa isang sulok ng kusina habang pinapakinggan ang murang melodrama ng mag-ina ay nakaramdam ng pagkasuka. 150 milyon. Isang kaawa-awang branch manager na may sweldong 150,000. Ang kotseng ginagamit niya araw-araw ay nakasanla pa sa bangko. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera para bumili ng mansyon? Nang mismong umagang iyon, ipinakita sa akin ng assistant ko sa kumpanya ang listahan ng mga umuupa at kabilang doon ang pangalan ni Carlito na pumirma ng kontrata sa pag-upa ng isang bakanting mansyon sa loob ng 6 na buwan sa halagang 300,000 piso kada buwan. Binabayaran iyon tuwing 3 buwan. Ginawa niya ang imposible, lihim na nag-ipon at umutang ng maliliit para mabuo ang deposito at ang unang 3 buwan. Ngunit pag-uwi sa bahay, ay may kapal ng mukha siyang ipagmalaki na binili niya ito ng cash. Ang huwad na reputasyon ng lalaking ito ay lumampas na sa lahat ng limitasyon ng katinuan. Naging isa na siyang nakakaawang baliw, ngunit nanatili akong tahimik. Ang nakakakilabot na katahimikan ng taong matiyagang naghahabi ng kanyang huling sapot. Pinunasan ko ang aking mga kamay, nagdala ng plato ng hiniwang prutas sa sala, at nagpanggap na mapagkumbaba. Ginagampanan ng papel ng isang hangal at sunod-sunurang manugang. Congratulations, Carlito. Ang galing mo. Sa wakas ay matatamasa na rin namin ang bunga ng iyong pagsisikap, sabi ko sa isang neutral na tono. Sinasadyang magdagdag ng kaunting huwad na papuri para pakainin ang kanyang lumulobong ego. Tiningnan ako ni Carlito ng pakutya. Ngumisi siya. Mabuti naman at naiintindihan mo. Binili ko ang bahay na ito para gantimpalaan ang nanay ko. Para itaas ang katayuan ng pamilya sa paningin ng iba. Kayong tatlo, kasama ng kakarampot mong sweldo bilang ahente, 10 taon na kayong nabubuhay sa pawis ko. Ngayon ay makakapasok na kayo sa isang mansyon na 150 milyon. Kaya alamin mo ang lugar mo. Magpakabuti kang katulong sa bahay na iyon at huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita. Si Asuncion. Nang mga oras na iyon, ay abala na sa telepono. Tinatawagan ng probinsya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong compound. Sinasadya para marinig ng mga tsismosang kapitbahay at mamatay sa inggit. Hello, Tia Flora. Si Asunciong ito. Tumawag ako para magbigay ng magandang balita. Sa susunod na buwan, lilipat na kami sa mansyon. Binili iyon ng anak kong si Manager Carlito ng cash sa halagang 150 milyon. Opo, at gusto namin itong ipagdiwang ng bonggang-bongga. Kahit minsan lang sa buhay natin. Magpapaparty tayo ng napakarangya. May 20 VIP tables. Iimbitahan natin ang lahat ng kamag-anak para kumain ng malalaking alimango, sabaw ng malaking sugpo, lechon baka, at wagyu beef, bilang patunay ng aming katayuan. Tia, pakisabi sa lahat, parang awa mo na. Sa ika-10 ng susunod na buwan ay magrerenta kami ng 2 tourist bus para dalhin kayong lahat mula sa probinsya, papunta sa Maynila, para sa housewarming ng anak kong manager. Party para sa 50 mesa, alimango, malalaking sugpo, renta ng tourist bus. Pinapakinggan ko ang mga pagyayabang ng biyenan ko at halos hindi ko mapigilan ang tawa. Ang pamilyang ito ay talagang nabubuhay ng higit pa sa kanilang kakayahan. Kumakalam ang mga sikmura, palaging sagad ang mga credit card at naglakas loob pa silang magsalita tungkol sa isang marangyang piging para sa 50 mesa. Gumawa ako ng mabilis na kalkulasyon sa isip ko. Ang isang upuan na may alimango, sugpo, at lechon baka mula sa isang eksklusibong catering ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5,000 piso kada tao. Sa 10 tao bawat mesa, ang 50 mesa ay nagkakahalaga ng 2,2 milyong piso. At hindi pa kasama diyan ang gastos sa dekorasyon, entablado, inumin, at transportasyon. Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera para sa sirko na ito? Siyempre may target na silang biktima. Ako at sa katunayan, pagkatapos magyabang ng husto sa telepono sa 12 ng kamag-anak, tumikhim si Asuncion at lumapit sa sofa. Inanyayahan niya si Carlito na umupo at pagkatapos ay ipinukol ang kanyang tingin sa akin, nagsimulang mag-utos. Carmela, makinig kang mabuti. Inubos ni Carlito ang lahat ng kanyang naipon para bumili ng bahay na ito
para magkaroon ng disenteng tirahan ng aming pamilya. Wala siyang cash ngayon, ngunit naipadala na ang mga imbitasyon para sa piging na 50 mesa sa buong probinsya. Hindi na ito maaaring kansilahin. Ikaw ang manugang ng bahay na ito. Nakinabang ka ng libre sa loob ng 10 taon. Ngayon na ang oras para panindigan mo ang iyong responsibilidad at suklian mo ang iyong asawa. Nagpanggap akong nalilito. Nanginginig na magkakawanggol ang aking mga kamay. Mahina ang boses ko. Bienan, pero ako po ay isang hamak na ahente ng real estate lamang. Ang sweldo ko po ay 8,000 lang kada buwan. Sapat lang po iyon sa gatas at diaper ng mga bata. Saan po ako kukuha ng 2,2 milyong piso para sa party na may alimango at sugpo? Huwag kang magpanggap na mahirap sa harap ko. Hinampas ni Carlito ang mesa ng malakas. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Kilalang kilala ko ang pamilya mong probinsyana. Kakatapos lang ibenta ng mga magulang mo ang ilang lupa sa Nueva Ecija at nakakuha sila ng 2 milyong piso para sa kanilang pagre-retiro. Babaeng asawa ka na. Ang pamilya ng asawa mo ay may malaking selebrasyon. Kailangan mong maging maunawain. Pumunta ka sa probinsya nyo at hiramin mo ang perang iyon. Dalhin mo dito. Ako mismo ang mag-oorganisa ng party. Ako ay isang manager na bumili ng mansyon. Hindi ko hahayaang pagtawanan ako ng mga kamag-anak ko dahil puro pansit at lumpia lang ang ihahanda. Tumango si Asuncion. Ang kanyang mga sakim na mata ay kumikislap na parang lobo na nakakita ng biktima. Tama, matanda na ang mga magulang mo. Gaano pa ba katagal ang buhay nila para kumapit sa perang iyon? Sabihin mong panandali ang utang lang ito. Pagkatapos ng party, mula sa perang ibibigay ng mga bisita sa sobra-sobra iyon pambayad. Kung hindi mo dadalhin dito ang 2 milyong iyon, lumayas ka sa bahay na ito. Ang bagong mansyon ko ay hindi tatanggap ng walang kwentang asawa na hindi marunong humingi ng pera sa sarili niyang mga magulang para sa pamilya ng asawa niya. Nakatitig sa 2 mukhang iyon na nangingit-ngit sa kasakiman at walang hanggang pagiging makasarili, ang yelo sa puso ko ay naging mas matigas. Pinipilit nila akong pumunta sa bahay ng mga magulang ko at nakawin ang naipon nilang pera para sa posibleng pagkakasakit o emergency. Para lamang masiyahan ang kanilang kayabangan, naniniwala silang ang pag-apak sa pamilya ng asawa ay isang pribilehiyo ng huwad na manager. Sige, kung gusto nyo akong ibaon sa putik, bibigyan ko kayo ng pinakamatibay na lubid para makapagbigti kayo ng mag-isa. Yumuko ako, kinusot ang aking mga mata, sinadyang magpilit ng ilang patak ng luhang buwaya. Sumimangot ako, naging kaawa-awa ang boses ko. Carlito, Bienan, hindi po sa ayaw kong tumulong, pero ang mga magulang ko ay mga istriktong taga-probinsya. Sinasabi nilang ang perang iyon ay para sa emergency at pampalibing nila. Ang 2 milyon ay napakalaking halaga para sa kanila. Siguradong hindi nila iyon ibibigay sa isang anak na may asawa na. Sasabihin nilang barya lang ang sweldo ko at paano ko mababayaran ang ganoong kalaking utang. Maliban na lang kung ano. Magsalita ka na. Naiinip si Carlito. Sumandal siya paharap na nanlalaki ang mga mata. Huminga ako ng malalim. Inangat ko ang aking mga matang basa ng luha. Tinitigan ang asawa kong may sakit sa lipunan at ginamit ang aking nakamamatay na psikolohikal na pag-atake. Maliban na lang kung may magiging garantor. Isang taong may reputasyon, may posisyon sa lipunan, na ang kakayahang kumita ay walang duda. Isang taong kukuha ng utang sa pangalan niya. Kapag nangyari iyon, sakalang maniniwala ang mga magulang ko at ibibigay ang passbook nila. Carlito, ikaw ay isang ganap na branch manager. Kakabili mo lang ng mansyon na 150 milyon. Ikaw ay isang solido at makapangyarihang tao. Ang pangalan mo ay ginagalang ng buong pamilya ko. Labis kang hinahangaan ng mga magulang ko. Kung ikaw mismo ang gagawa ng kasulatang pagkilala sa utang, pipirma bilang garantor, maglalagay ng selyo ng kumpanya mo, at mangangakong ibabalik ang lahat sa tamang oras. Sigurado akong ibibigay ng mga magulang ko ang 2 milyon ng nakapikit. Tutal, isa kang mahalagang tao. Ginto ang pirma mo. Walang pag-aalinlangang magtitiwala ang mga magulang ko sa iyo. Nang marinig ang aking labis na pambobola, pinupuri hanggang langit ang kanyang posisyon bilang manager, at ang mga inaakala niyang ari-arian. Ang ego ni Carlito ay lumobo hanggang sa malapit ng sumabog. Umayos siya ng upo nang may pagmamalaki. Tinatapik-tapik ang kanyang dibdib. Akala ko ba imposibleng problema ito? Isang kasulatang pagkilala sa utang ay manilang sa akin. Hindi rin naman tanga ang mga magulang mo. Alam nilang ginto ang reputasyon ni Manager Carlito. Sige,
Ako mismo ang gagawa ng dokumento. Ang 2 milyon ay barya lang kumpara sa kayamanan kong 150 milyon. Uutangin ko ito para sa party. Paglipas ng 2 araw ay matatanggap natin ang pera mula sa mga regalo ng mga bisita. Ibabalik ko ito ng may interes. Magugulat sila. Kumuha ka agad ng papel at ballpen, si Asuncion. Nang marinig na pipirma ng isang nagbibigkis na dokumento ang anak, nag-alangan ng sandali. Sa kabila ng kanyang kakitiran, napanatili niya ang kanyang katusuhan at kakuriputan. Sinubukan niyang pigilan. Sandali anak, ang pirma mo ay pirma ng isang opisyal. Bakit ka basta-bastang pipirma ng utang na 2 milyon sa pamilya ng asawa mo? Paano kung may mangyari at gamitin nila ang papel na iyan para kasuhan ka? Hayaan mong si Carmela ang pumirma. Tutal anak naman nila siya. Normal lang sa mga magulang na singilin ang sariling anak. Hindi nila gigipitin ang manugang nila. Sa loob-loob ko ay pinagtawanan ko ang kalkulasyon ng biyenan ko. Gusto niyang nakawin ang pera ng mga magulang ko para makapagmayabang, habang iniiwasan ang anumang pananagutang legal. Ngunit alam ko na ang nakamamatay na kahinaan ng kanyang anak. Huminga ako ng malalim, nagpanggap na desperado. Kung iyon po ang iniisip ninyo, biyenan, wala na po tayong dapat pag-usapan. Wala akong kwenta, walang halaga ang salita ko. Nasabi na iyon ng mga magulang ko. Wala akong garantor o posisyon. Hinding-hindi nila ibibigay ang pera sa akin. Kung natatakot si Carlito sa responsibilidad, kung natatakot siyang hindi niya kayang bayaran ang 2 milyon, pues wag na tayong mag-party para sa 50 mesa. Tawagan niyo bukas si Tia Flora. Sabihin niyong naghihikahos ngayon si Manager Carlito dahil inubos ang lahat sa mansyon, kaya kanselado ang party. Sabihan ng mga kamag-anak sa Nueva Ecija na kanselahin ang bus. Maging tapat kayo, maiintindihan nila. Ang mga salita ko ay nagsilbing kumukulong tubig na inihagis sa ego ng mag-ina. Kanselahin ang party, tumawag at sabihing walang pera. Para sa kanila, mas pipiliin pa nila ang kamatayan kaysa aminin ang kanilang kahirapan sa buong probinsya. Napatalon si Carlito na parang napaso, namula ang mukha niya. Itinuro niya ako at sumigaw. Isara mo iyang bunganga mo, hindi umaatras ang isang manager. Naimbitahan ko na ang buong probinsya para kumain ng alimango. Kahit ibenta ko pa ang huling kaldero dito, ipagdiriwang ko ito ng marangya, na natatakot ako na hindi ako nangangahas pumirma. May malaki akong posisyon, may kapangyarihan ako. Abot langit ang reputasyon ko. Uutang ng 2 milyon sa 2 matandang mahirap sa probinsya. Hindi na iyan dapat pag-isipan. Nay, pipirmahan ko. Bukas makukuha natin ang pera. Magpapakain tayo ng marangya para mapanganga silang lahat. Tinabunan ng bulag na kayabangan ang anumang bakas ng sentido common sa manager na iyon, nalulong sa pagpapanatili ng imahe. Agad kong binuksan ang luma kong briefcase mula sa trabaho at kumuha ng isang blankong papel. Maingat ko itong inilagay sa ibabaw ng glass table, kasama ng isang ballpen. Padabog na inagaw ni Carlito ang ballpen sa akin. Nang walang pag-aatubili, nagsimula siyang magsulat ng mga linya ng kanyang sariling kapalaran sa ilalim ng malamig at kinakalkula kong pagdidikta. Nakatayo ako sa tabi niya. Mahina ang boses ko, pero bawat salita ay kasing bigat ng hatol ng kamatayan. Carlito, isulat mo dito ang buong pangalan mo, ID, at address, para mapanatag ang mga magulang ko. Isulat mo ang layunin. Utang para sa pag-oorganisa ng housewarming party na sagutin ng pumirma. Halaga ng utang, 2 milyong piso. Huwag mong kalimutang idagdag ang sugnay tungkol sa petsa ng pagbabalik sa ika-15 ng susunod na buwan, 5 araw pagkatapos ng party. Kung paglipas ng petsa ay hindi na ibalik ang punong halaga at legal na interes, kinikilala ni Carlito na sasagutin niya ang lahat ng legal na responsibilidad at igagarantiya ang utang gamit ang lahat ng kanyang kasalukuyan at hinaharap na ari-arian. Mabilis na nagsulat si Carlito. Magulo ang sulat niya pero nababasa. Hindi niya namalayan na bawat salitang isinusulat niya ay isang lubid na ibinibilot niya sa sarili niyang leeg. Sa sandaling iyon, ang kasulatang pagkilala sa utang na iyon ay isa lamang pormalidad para linlangin ang 2 matanda sa probinsya at piliting ibigay ang kanilang ipon. Nakakasiguro siya na bilang manugang na manager, matatakasan niya ang utang pagkatapos gastusin ang pera. At walang magagawa ang kanyang mga biyenan. Hindi niya alam na sa likod niya ay hindi 2 matanda, kundi si Carmela, ang presidente ng isang kumpanya sa real estate na may hukbo ng mga pinakamahuhusay na abogado sa Maynila na handang durugin ang sinumang estapador. Pagkatapos magsulat, ipinirma ni Carlito ang kanyang mahabang pirma sa gilid ng papel.
Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang rubber stamp na may posisyon niya bilang branch manager at idiniin ng mariin. Ibinato niya ang papel sa akin habang nagyayabang na itinataas ang baba. Hayan, kunin mo iyang mahiwaga mong papel at ihampas mo sa mukha ng mga magulang mo. Sabihin mong ihanda ang 2 milyon na cash. Bukas, papupuntahin kita sa probinsya para kunin ang pera. Huwag kang mail late. Kapag sinira mo ang malaki kong party, puputulin ko ang ulo mo. Kinuha ko ang dokumento ng may matinding pag-iingat. Hinipan ko ang sariwang tinta ng selyo. Nakatutok ang paningin ko sa bawat malinaw na letra. Buong pangalan, ID, layunin ng utang at hangganan. Isang perpekto at walang kapintasang kasulatang pagkilala sa utang mula sa legal na pananaw. Isang pakiramdam ng kasiyahan ang dumaloy sa aking mga ugat. Hinuhugasan ng lahat ng pait na naipon sa loob ng maraming taon. Napakagaling, Mr. Manager. Inangat ko ang aking mukha at ngumiti ng palakaibigan nang may labis na pagsunod na nakakatakot. Itatago ko ng mabuti ang dokumentong ito. Bukas ng umaga magpapaalam ako sa trabaho para kunin ang pera. Bienan, Carlito, matulog na kayo ng payapa. Dahil bukas kailangan ninyo ng lakas para gawin ang guest list at pagpasyahan kung anong menu ang ihahanda. Kung alimango ba o sabaw ng sugpo para bumagay sa mansyon na 150 milyon. Nang marinig ni Carlito ang tungkol sa alimango, lumunok siya. Lumuwag ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngumiti rin ng wagas si Asuncion. Ipinapakita ang kanyang mga naninilaw na ngipin at mapanlait na sumenyas patungo sa kusina. Sige, sige. Sa wakas ay naging kapaki-pakinabang ka rin sa pamilya ng asawa mo kahit minsan. Tapusin mo na agad ang mga ginagawa mo at maghugas ng pinggan tapos matulog na. Huwag ka nang paligid-ligid dyan. Huwag mong sirain ang tanawin sa mansyon ng anak ko. Tumalikod ako. Iniwan ang tawanan ng mag-ina sa likuran ko. Nalulunod sa kanilang mga ilusyon ng kapangyarihan at huwad na kayamanan. Kusang loob silang pumasok sa bitag na kakatatag ko lang. Kusang tumalon ng walang anumang hinala. Ang kasulatang pagkilala sa utang na 2 milyon ay nasa aking bulsa. Inaakala nilang bukas ay may darating na bag na puno ng pera mula sa probinsya. Hindi nila alam na ang 2 milyong iyon ay magmumula mismo sa isa sa napakaraming investment accounts na nakapangalan sa aking ina. Mga account na pinondohan ng sarili kong napakalaking kayamanan. Ang asawang ito, na nabulag sa mga panlabas na anyo, ay hindi umutang ng pera sa mga biyenan niya. Kakatapos lang niyang pumirma ng utang sa sarili niyang asawa, na ilang taon na niyang hinahamak, at ang pinakamagandang bahagi ng palabas ay hindi pa tapos. Kapag lumitaw na ang pera, para marating ng kanyang nakakatawang party ang rurok nito at maging ganap na mapangwasak ang kanyang pagbagsak, ako mismo ang mag-o-order sa catering company ng isang kontrata na may pinakamataas na kapangyarihang manira, partikular na idinisenyo para sa VIP na kliyente, si Manager Carlito. Isang kontrata na pagkatapos ng party ay gagawin ng buong pamilya bilang mga pinakakaawa-awang tuta sa mundo. Kinabukasan, gumising ang Maynila na may maikling pag-ulan sa tag-araw na naglinis sa alinsangan ng paligid. Bumangon ako ng alas 5:30. Naghanda ng agahan para sa lahat, namalansya ng mamahaling polo ng asawa kong manager, at saka tahimik na inilabas ang luma kong scooter mula sa parking. Nagpaalam ako sa kumpanya dahil sa family emergency, ngunit syempre hindi ako sumakay ng anumang bus papunta sa probinsya para kunin ang bankbook na may 2 milyon, hinding-hindi karapat-dapat ang mga walang pusong taong iyon na makahawak kahit 1 sentimo na pinaghirapan ng aking mga magulang. Sa halip na pumunta sa probinsya, dumiretso ako sa headquarters ng kumpanya ko sa BGC. Pagkadaan ko sa automatic glass doors, binalot ako ng malamig na hangin mula sa central aircon. Agad na gumaan ang pakiramdam ko. Patakbong sumalubong sa akin ang personal assistant ko. Kinuha ang mura kong bag at inabutan ako ng isang custom-made at plansadong suit ng babae. Sa loob ng 15 minuto, tuluyan kong hinubad ang imahe ng pagod na ahente ng real estate. Isinuot ang matalim at kagalang-galang na aura ng presidente ng Board of Directors kung saan nakasalalay sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng daan-daang empleyado. Umupo ako sa malambot na leather chair ng malawak kong opisina. Tinapos ko ang 2 malalaking kontrata at pagkatapos ay inangat ang internal phone para tawagan si Myrna. Si Myrna ang direktor ng Maharlika Events, ang aming matagal ng strategic partner na siyang nag-aasikaso sa lahat ng mga seremonya ng inaugurasyon at paglulunsad ng malalaking proyekto ng aking kumpanya. Hindi lang kami mag-partner kundi magkaibigan na dumaan sa lahat ng pagsubok mula pa noong simula.
10:00 ng umaga dumating ako sa marangyang opisina ng Maharlika Events. Personal akong sinalubong ni Myrna sa pinto. May hawak siyang isang tasa ng mainit na jasmine tea na naglalabas ng banayad na amoy. Pagkakita sa akin ay malawak siyang ngumiti. Ngunit may kuryosidad sa kanyang mga mata nang pakiusapan ko siyang gumawa ng kontrata para sa isang pribadong kaganapan, hindi para sa kumpanya. Carmela, anong hangin ang nagdala sa iyo sa opisina ko? Nagbiro si Myrna habang inilalapag ang tasa sa glass table. Maglulunsad ba kayo ng isa pang malaking proyekto at kailangan mo ng napakagandang setup? Hindi ito proyekto ng kumpanya, Myrna. Humigop ako sa tsaa. Ang init nito ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Ibinaba ko ang tasa, tinitigan ko si Myrna sa mga mata at ngumiti ng mahiwaga. Ngayon ay narito ako para magpabook ng pribadong party. Kailangan kong mag-organisa ka ng napakarangyang piging para sa 50 mesa na may pinakamataas na kalidad ng seafood at pinakamasasarap na putahe. Ang mga hinihingi ko, ang pinakamasarap na sabaw ng sugpo, alimangong bakla, lechon baka, at ang pinakamagagandang imported whiskey. Ang entablado ay dapat maging Maharlika na may arko ng mga imported na bulaklak, isang professional na host, at isang sound and light system na kasing ganda ng sa mga concert. Gusto kong malaglag ang panga ng lahat ng mga bisita sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Myrna sa pagkamangha. Diyos ko! Carmela! Bumili ka ba ng panibagong mansyon? Dahil para mag-organisa ng ganyang party, kung noong nakaraang buwan pa lang ay bumili ka na ng bahay sa Dasmariñas Village, pero huwag kang mag-alala. May espesyal tayong kasunduan. Ipapahanda ko sa iyo ang pinaka-eksklusibong party na may engranding menu para sa 50 mesa, gaya ng hiling mo. Ang kabuuang gastos ay aabot ng nasa 2.2 milyong piso, gaya ng dati. I-transfer mo na lang sa akin ang 50% down payment. Hindi. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ako ang kliyente at hindi ako maglilipat kahit isang sentimo ng down payment sa iyo. Myrna, gusto kong gumawa ka ng kontrata. Part A. Ang kumpanya mo. Part B. Si Carlito, ang branch manager at legal ko ring asawa. Nang marinig ang pangalan ni Carlito, nagbago agad ang ekspresyon ni Myrna. Kilalang-kilala niya ang sitwasyon ng pamilya ko. Alam niya kung anong uri ng lalaking kasuklam-suklam, patriarkal, at nahuhumaling sa sasabihin ng iba ang asawa ko. Pinalo ni Myrna ang mesa, nakakunot ang noo at hindi maintindihan ang nangyayari. Carmela, nabaliw ka na ba? Ang walang kwentang asawang iyon ay binibigyan ka lang ng 8,000 kada buwan at tinatrato kang parang katulong. At ngayon iniisip mong ilabas ang 2.2 milyong piso mula sa sarili mong bulsa para magpa-party para makapagmayabang siya. 10 taon mo nang matiyagang itinatago ang pagiging bilyonaryo mo para protektahan ang walang kwentang pride niya. Sa tingin ko ay sumusobra na ito. Magiging Anghel de la Guardia ka na naman ba niya? Hanggang saan aabot ito? Humalakhak ako ng malamig na umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang tingin ko ay naging matalim na parang patalim. Nagkakamali ka, Myrna. Wala akong balak magbayad kahit isang kusing para sa sirkong ito. Magpapakatotoo ako sa iyo. Ang mansyon na paggaganapan niya ng party ay inuupahan lang ng 300,000 kada buwan. Pero nagyayabang siya sa pamilya niya na binili niya ito ng 100 at 50 milyon. Pinilit nila akong pumunta sa probinsya para humiram ng 2 milyon sa mga magulang ko at binaligtad ko ang sitwasyon. Pinilit siyang pumirma ng legal na kasulatang pagkilala sa utang na nakapangalan sa akin. Ngayon siya lang ang nag-iisang may pananagutan. Nakanganga si Myrna at nanlaki ang mga mata na tila hindi niya masikmura ang mga kakatuwang ideya at kalupitan ng pamilya ng asawa ko. Kung gayon, ang kontratang ito na 2.2 milyon. Tanong ni Myrna na may pag-aalangan. Eksakto. Tumango ako. Binibigyang diin ang bawat salita. Pakiusap. Mag-print ka ng kontrata na may napakagandang disenyo. Ilagay mo sa isang pulang leather folder na may gintong letra para pakainin ang kanyang ego. Magbabayad ako ng 30,000 piso in cash bilang simbolikong reservation fee na nakapaloob sa kontrata. Sa huling pahina, maglagay ka ng isang napakahigpit na sugnay. Malinaw na isulat na si Manager Carlito ay isang VIP client na binibigyan ng mga espesyal na kondisyon. Ang pagbabayad ay sa pagtatapos ng kaganapan, pagkatapos kumain ng lahat ng bisita. Ang Part B, ibig sabihin ay si Carlito, ay may obligasyong bayaran ang buong 2.2 milyon gamit ang kanyang personal credit card o cash. Kung ang card ay walang pondo o ang Part B ay magtangkang iwasan ang pagbabayad, ang Part A ay may karapatang isara ang mga pinto, harangin ang mga naroroon at tumawag agad ng pulis sa kasong estafa.
Nang marinig ang buong plano, hindi mapigilan ni Myrna na humalakhak. Pinalo niya ang binti niya at napahalakhak ng malakas. Wow, Carmela! Napakagaling ng plano. Gusto mo siyang itaas sa alapaap at pagkatapos ay tanggalin ang hagdan para mabali lahat ng buto niya. Masusunod, ipapahanda ko agad sa pinakamahusay na team. Tatratuhin natin siyang parang hari sa harap ng pamilya niya at sa dulo ng party, ako mismo ang magdadala sa kanya ng credit card terminal para makita kung paano iiyak at magmamakaawa ang peking manager na iyon. Agad kaming nagkasundo sa lahat ng kondisyon. Inutusan ni Myrna ang kanyang mga empleyado na mag-print ng kontrata ng 2 kopya. Tinatakan iyon ng pulang selyo ng kumpanya at inilagay sa isang leather folder na mukhang napakasolido at mamahalin. Kinuha ko ang pera mula sa wallet ko at nagbilang ng eksaktong 30,000 piso bilang simbolikong down payment. Hawak ang pulang leather folder sa aking mga kamay. Hindi ko naramdaman ang bigat ng papel, kundi ang napakataas na presyo na malapit ng bayaran ng pangkat ng mga lobo na iyon para sa 10 taon ng panghihiya sa akin at sa aking mga anak. Pagsapit ng hapon, muli kong isinuot ang aking lumang damit, sumakay sa lumang scooter at bumalik sa apartment sa Sampaloc. Pagkatulak ko pa lang ng pinto, sinalubong ako ng amoy na nakakasulasok na malayong-malayo sa titulong mansyon na 150 milyon na ipinagmamalaki nila. Si Carlito ay nakaupo sa sofa na nakadekwatro, umiinom ng isang lata ng beer. Si Asuncion ay nasa tabi niya, kumakain ng butong pakwan at itinatapon ang mga balat sa ibabaw ng mesa. Ang aking 2 anak ay nakayuko sa isang sulok ng sahig, nagkukulay sa mga ginamit ng papel, hindi nangangahas na gumawa ng ingay para hindi makaabala sa manager habang nagpapahinga. Nang makita ako, inihagis ni Carlito ang lata sa mesa, itinaas ang baba at mayabang na nagtanong, "Nakabalik ka na pala. Saan ka naglakwat sa buong araw? Nagpunta ka ba sa probinsya para kunin ang pera o hindi? Nasaan ang pera? Ilabas mo na ang 2 milyon. Bibilangin ko. Subukan mong magkulang kahit isang kusing. Humanda ka." Binalaan na kita na naipamalita ko na sa lahat ang party ko para sa 50 mesa. Kung walang pera, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Sumingit din si Asuncion. Tinitigan ng kanyang mga sakim na mata ang luma kong bag. Ano na? Nasaan ang pera? Hindi naman siguro nag-inarte ang mga magulang mo, ano? Sinabi ko na sa iyo, ang perang iyon ay inutang sa pangalan ng asawa mo. Kung nagkuripot ang mga magulang mo, ibig sabihin ay hindi nila iginagalang ang manugang nilang manager. Huminga ako ng malalim. Agad na binago ang ekspresyon ng aking mukha. Ang mga mata ko ay mukhang pagod, ngunit nagpapakita ng ganap na pagsunod. Inilabas ko mula sa bag ang pulang leather folder at maingat na inilapag sa glass table sa harap ni Carlito. Nagsalita ako sa malambot na boses na puno ng pambobola. Carlito, Bienan, kumalma po muna tayo at makinig kayo sa akin. Kaninang umaga pumunta ako sa probinsya. Ibinigay ko sa mga magulang ko ang promissory note na may pirma at selyo mo. Binasa nila at tuwang-tuwa sila. Sabi nila, si Manager Carlito, isang magiting na lalaki, isang taong responsable. Ang mga papel ay nasa ayos. Lubos kaming nagtitiwala sa kanya. Ngayon din ay pumunta sila sa bangko nila sa probinsya. Kinuha ang 2 milyon mula sa ipon nila at direktang inilipat sa bank account ko. Nang marinig ang salitang inilipat, kuminang ang mga mata ni Carlito. Sumandal siya paharap na may intensyong agawin ang bag ko. Magaling! I-transfer mo sa akin ang 2 milyong iyon ngayon din. Ako ang host ng party. Ako ang manager. Ang ganoon kalaking pera ay dapat nasa account ko. Ikaw, isang walang kwentang ahente na may kakarampot na sweldo. Anong alam mo sa paghawak ng ganyan kalaking pera? Mabilis kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng pulang folder, sinasadyang magpanggap na nalilito para mas madali siyang manipulahin. Sandali Carlito, pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Kaninang hapon pumunta ako sa Maharlika Events, ang pinakamalaking ahensya sa pag-oorganisa ng mga kaganapan sa Maynila, ang palaging gumagawa ng mga party para sa mga VIP. Gusto ko sanang mag-withdraw ng cash para bayaran sila ng down payment para sa 50 mesa ng seafood na gusto mo. Pero, alam mo ba kung ano ang sinabi ng manager? Kumunot ang noo ni Carlito, nasugatan ng kanyang ego. Suminghal siya. Ang boses niya ay matalim, puno ng kayabangan. At ano ang sinabi niya? Sasabihin niyang wala tayong pera, na ang isang manager na tulad ko na bumibili ng mansyon na 150 milyon ay walang pera. Ang baryang iyon para sa isang party ay pwede kong ihampas sa mukha niya. Hindi po ganoon Carlito.
Tinaasan ko ang aking boses na nagkukunwaring umaapaw ang sigla. Ang manager, nang makita ang pangalan ni Carlito sa kanilang client database, at sinabi kong ikaw ang manager na nagpapa-housewarming sa mansyon na 150 milyon, ay nagbago agad ng ugali. Sabi niya, si Manager Carlito ay isang napakahalagang tao. Ang mga malalaking VIP na kliyente na katulad niya, kapag nagpapa-party, ay hindi kailanman nagbabayad ng down payment ng cash na parang mga patay gutom mula sa probinsya. Lubos naming iginagalang ang kanyang pangalan at reputasyon, kaya bibigyan namin siya ng espesyal na trato. Humingi lang sila ng simbolikong down payment na 30,000 para pambili ng mga fresh flowers at para sa natitirang balanse, gumawa sila ng napaka-eksklusibong kontrata na babayaran sa pagtatapos ng kaganapan. Si Asuncion. Nang marinig ang salitang VIP client, ngumiti ng napakalapad, pinalo ang kanyang hita at tumingin sa akin ng may kasiyahan. Nakita mo ba, Carmela? Ganyan katindi ang reputasyon ng anak kong si Carlito. Doon ang mga tao, marinig lang ang pangalan niya ay rumerespeto na agad. Hindi tulad mo na sumusubok magbenta ng murang pabahay sa isang buwan, tapos itinataboy ka lang ng lahat. Ibig sabihin, wala tayong babayaran ngayon. Eksakto, Bienan. Mabilis akong tumango at inihagis ang huling nakamamatay na pain. Sinabi ng manager na para mapanatili ang autoridad ng manager sa harap ng 500 bisita sa araw ng party, sa sandaling mabusog ang lahat sa pagkain ng sugpo at alimango, kailangan lang daw lumapit ni Carlito sa kahera. Ilabas ang kanyang gintong VIP credit card, ipasa ng isang beses sa terminal at tapos na, bayad na ang lahat. Sabi niya, tanging ang mga tunay na mayayaman lang ang nagpapakita ng kanilang klase sa ganitong paraan para mapanganga ang lahat ng mga kamag-anak mula sa probinsya. Kaya ang 2 milyon ng mga magulang ko ay nananatiling ligtas sa account ko. Ang plano ko ay ito. Sa araw ng party, magbabayad ka gamit ang personal mong credit card para magmukhang solido at ipakita ang autoridad mo bilang padre de pamilya. Pagkatapos ng party, uuwi tayo sa bahay at ita-transfer ko agad ang 2 milyon sa iyo para bayaran ang card. Ang natitirang 1/2 milyon ay ikaw na ang bahala. Ano sa tingin mo, Carlito? Ito ba ang planong karapat-dapat para sa isang manager o hindi? Ang psikolohikal na bitag na inilatag ko sa kanya ay napakahusay kaya tumama ito ng may milimetrikong katumpakan sa pinakamahinang punto ng kaawa-awang lalaking iyon. Ang kanyang walang hanggang ego at mga ilusyon ng kadakilaan. Ipinikit ni Carlito ang kanyang mga mata. Iniisip ang kanyang sarili na nakasuit, inilalabas ang isang black card habang nakikinig sa mga paghanga ng kanyang mga tiyo at pinsan mula sa probinsya. Ang panandaliang bisyon ng kadakilaan ay bumulag sa kanya. Pinaparalisa ang anumang instinct ng pag-iingat. Hindi tanga ang ahensyang iyon. Alam nila kung sino ang dapat pahalagahan. Ako ang manager. Magbabayad ba ako para sa party gamit ang isang bundle ng pera sa bag na parang isang probinsyano? Kailangan kong magbayad gamit ang high limit card. Iyan ang tinatawag na class. Ang plano mo ay matalino kahit minsan. Agad kong binuksan ang pulang leather folder at iniurong ang kontrata papunta kay Carlito habang iniaabot ang ballpen. Sa kontrata ay malinaw na nakatukoy ang mga mamahaling putahe. Sabaw ng malaking sugpo, alimangong bakla, lechon baka, at wagyu beef. Si Carlito ay na-hypnotize sa mga kumikinang na letra. Lumulunok ng laway. Hindi na niya tiningnan ang huling pahina para basahin ang mga istriktong kondisyon na nagsasaad ng mga kasong kriminal para sa hindi pagbabayad. Ang nakita lang niya ay ang kanyang pangalan. Carlito na nakaprint ng makapal sa kahon para sa kinatawan ng pamilya. Client Carlito, kailangan ko ng orihinal mong pirma dito. Isulat ang ID mo para kumpirmahin na tinatanggap mo ang buong responsibilidad para sa first class na party na ito. Bienan, pumirma rin po kayo sa kahon ng kinatawan ng pamilya para mas maging opisyal, para malaman ng catering na sa pamilya natin kayo ang pinakagagalang. Sinabi ko iyon ng matamis at malambing, parang pulot na may lason. Si Asuncion na nauto, lumaki ang butas ng ilong, tumunog ang dila at inutusan ng anak, Carlito, pumirma ka ng may kumpiyansa. Pipirma din ako, para malaman nila na ang pamilya natin ay makapangyarihan. At pakinggan mo, Carmela, huwag mong galawin ang 2 milyong iyan sa account mo, kahit isang kusing. Naiintindihan mo, kapag ginastos mo iyan sa mga damit mo, mag-iiskandalo ako sa harap ng lahat sa party. Kinuha ni Carlito ang ballpen ng walang pag-aatubili.
Ipinirma ang isang malaking pirma sa kahon ng magbabayad at pagkatapos ay maangas na isinulat ang mga detalye ng kanyang ID. Inilagay din ni Asuncion ang kanyang buong pangalan sa tabi nito. Nagkatinginan ang mag-ina nang may kasuklam-suklam na kasiyahan. Nakakasiguro silang ang 2 milyong cash ay nakatago ng ligtas sa account ng manugang at ang pagbabayad gamit ang card ay isa lamang dula para ipakita ang kapangyarihan ng manager. Kinuha ko ang kontrata ng tahimik, maingat na itinupi at inilagay sa bag. Ang mga pirma ni na Carlito at Asuncion ay hindi pa natutuyo. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa aking mga iniisip. Ngunit iyon ay ang katahimikan ng isang mangangaso, nakakatapos lang masaksihan kung paano kusang loob na pumasok ang kanyang biktima sa hawla at isinara ang pinto sa likuran gamit ang kandado. Akala nila ay kakatapos lang nilang pumirma sa utos ng kanilang sariling koronasyon. Naghahanda para sa dumadagundong na palakpakan ng kanilang pamilya, ngunit hindi nila alam na kakatapos lang nilang pumirma sa kanilang hatol ng kamatayan. Isang nakamamatay na kontrata, nasisira sa lahat ng kanilang bulok na katayuan sa lipunan, at maghahagis sa kanila sa kailaliman ng kahihiyan. Lahat ay handa na ng perpekt. 50 mesa ng seafood, isang credit card na walang pondo, at isang kasulatang pagkilala sa utang na handa nang ipatupad on the spot. Ang huwad na party na ito ay walang dudang magiging pinakamasamang bangungot sa buhay ng mag-ina. 10:00 ng umaga ng ika-10 ng buwan, malinaw ang langit ng Maynila. Ang sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa malilinis na kalye ng elitistang subdivision ng Forbes Park. Binasag ng busina ang katahimikan. 2 maliliwanag na pulang tourist bus na may 45 upuan ang mabagal na pumasok at huminto sa mismong tapat ng malaking gate ng kahanga-hangang 3 palapag na mansyon. Pagkabukas ng pinto ng mga bus, bumuhos ang maraming taong nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit pambisita at may dalang iba't ibang balutan. Narinig ang mga tawanan at bulungan ng pagkamangha. Si Tio Peping, ang nakatatandang kapatid ng ama ni Carlito, pagkababa ng bus, pinaliit ang kanyang mga mata para tingnan ang napakagandang puting bahay at tumunog ang dila sa paghanga. Sus Mariosep, ang laki ng bahay. Para itong palasyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Ibang klase talaga si Carlito natin. Ibang klase talaga ang pagiging manager. Siguradong napakalaki ng ginastos sa pagbili nito. Tumango rin ang tiya na nasa tabi niya. Sinabi mo pa, Peping, isang mansyon na 150 milyon. Bayad agad. Magaling pumili si Carlito. Ipinagmamalaki ng probinsya na mayroon tayong ganoon katalinong pamangkin. Kapag bumalik ako sa probinsya, ikukwento ko ito sa lahat sa kanto. Hayaan mong mamatay sila sa inggit. Nakikinig sa mga papuri mula sa pintuang bakal na may mga gintong detalye. Lumabas si Carlito nang may mapagmataas na aura para salubungin ang mga bisita. Ngayon, ang peking manager ay mukhang katawa-tawa sa pagyayabang. Ang kanyang buhok ay napakaraming pumada na kumikinang sa araw. Nakasuot siya ng mamahaling barong Tagalog, parang lalaking ikakasal. Nasa likod niya si Asuncion. Ang aking biyenan ay nakasuot ng makintab na pulang bestida na may burda. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang makapal na kwintas na ginto, kasing laki ng sabaka. Sobrang kapal ng pulbos niya na mukha na siyang bangkay, at ang mga labi niya ay kulay matingkad na pula. Naglakad siya nang may mapagmataas na tindig ng isang reyna. Nang makita ang dami ng mga kamag-anak, kumaway si Carlito. Ang boses niya ay umaapaw sa pagiging kontento sa sarili. Tuloy po kayo. Tuloy. Tio Peping. Tia Flora. Tuloy kayong lahat. Napakahaba ng biyahe. Siguradong pagod kayo. Tuloy. Tuloy. Tingnan niyo ang palasyo kong 100 at 50 milyon. Sagot ko ang lahat ngayon. 50 mesa na may mamahaling pagkain. Kumain kayo at uminom hanggang mabusog, sagot ni Manager Carlito. Nang marinig ang mga salitang ako ang taya at mamahaling pagkain, nagliwanag ang mga mata ng mga kamag-anak at nagsimulang mag-unahan sa pagbibigay ng mga pinakamatatamis na papuri para palubohin ang ego ng mag-ina. Pinalibutan nila sina Carlito at Asuncion at itinaas ang kaawa-awang lalaking iyon hanggang langit. Walang nakapansin sa aming tatlo. Nasa isang tagong sulok ako malapit sa bakod. Nakasuot ng simpleng damit at medyo luma na, mahigpit na nakahawak sa maliliit na kamay ng aking mga anak na nagtatakang nakatingin sa karamihan. Sina Amihan at Mayumi ay nakasuot ng murang damit, mahiyain na nagtatago sa likod ko. Hindi nila maintindihan kung bakit napakaraming estranghero sa bahay at kung bakit ang kanilang ama at lola
ay nakadamit na parang mga artista sa TV, habang kami ay kailangang manatili sa isang sulok na parang mga estranghero. Napansin ako ni Tia Flora nang hindi sinasadya. Ang kanyang tingin ay biglang nagbago mula sa palakaibigan patungo sa mapanghamak. Ngumiti siya ng bahagya, lumingon sa isa pang tiya at sinadya ang paglakas ng boses. Isang bahay na parang palasyo at tingnan mo ang asawa niya. Napakapangit ng damit. Ang asawa ay manager, may magandang sasakyan, nag-uumapaw sa pera. At ang asawa, isang murang ahente na hindi man lang marunong manamit ng maayos para bumagay sa antas niya. Nakatayo lang doon, na parang tuod. Sinisira lang niya ang tanawin ng bahay na 150 milyon at isinama pa niya ang 2 batang palamunin. Dinadala lang niya sa kahihiyan si Carlito. Nang marinig iyon, agad na lumingon si Asuncion. Tinitigan niya ako ng may matinding galit. Carmela, anong ginagawa mong nakatayo diyan na parang tanga? Dumating na ang mga bisita, hindi mo ba nakikita? Dalhin mo ang mga anak mo sa likod, sa kusina. Nakatayo ka diyan na dugyot at madumi. Makikita ng mga tao at iisipin na walang klase ang pamilyang ito. Pumunta kayo agad sa likod at kapag nagsimula na ang party, umupo kayo sa pinakahuling mesa malapit sa mga portalet at huwag kayong maglakas loob na lumapit sa pangunahing mesa. Masisira lang ang gana ng mga importanteng bisita ng manager. Narinig mo ba ako, si Carlito? Naabala sa pakikipagkamay sa kanyang mga tiyuhin, ay malamig na sumingit nang marinig ang pagsigaw ng kanyang ina. Alisin mo sa paningin ko ang mga batang iyan. Bantayan mong mabuti para hindi sila tumakbo at makabasag ng kahit ano sa mansyon kong 150 milyon. Subukan nilang makabasag ng kahit anong kristal na vase o baso. Kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi ka magkakaroon ng pambayad dyan. Pinapakinggan ko ang mga nakalalasong salita, ngunit sa kabutihang palad, ang puso ko ay hindi na nakakaramdam ng sakit o lungkot. Naging isa itong bloke ng yelo na imposibleng matunaw ng mga salita ng ganoong kasamang tao. Yumuko ako, masunuring tumango, at pagkatapos, hawak ang kamay ng aking mga anak, dumaan sa gilid papunta sa malaking tent na itinayo sa bakuran sa likod. Ang housewarming party ay inorganisa ng ahensya ni Myrna nang may kahangahangang karangyaan, higit pa sa anumang inaasahan ng pamilyang iyon. Isang malaking tent na may matibay na aluminum frame, pinalamutian ng elegante gamit ang puti at gintong tela na sumasayaw sa hangin. Ang arko sa pasukan ay ganap na natatakpan ng mga imported na sariwang rosas. Ang pangunahing entablado ay may red carpet. Mayroong napakalakas na sound system at mga kumikislap na LED lights, isang malaking banner na nagsasabing maligayang pagbati sa inyong bagong tahanan. Manager Carlito at pamilya ang nakasabit ng mapagmataas sa likuran. 50 bilog na mesa ang natatakpan ng puting-puti na mantel. Ang mga silya ay may palamuting ribbons, 12 ng waiter na may malinis na uniforme, ang nagpabalik-balik na may dalang mga tray ng maiinit na pagkain. Ang malambot na instrumental na musika ay humalo sa boses ng propesyonal na host na nagpupuri sa host hanggang langit. Magsidalo tayo para sa isang toast para sa lubungin ang pagbubukas ng palasyong 150 milyon na pagmamay-ari ni Manager Carlito, ang ipinagmamalaking anak na nagbigay ng karangalan sa kanyang apelyido. Umalingaw-ngaw ang boses ng host sa silid, kasabay ng dumadagundong na palakpakan ng mga kamag-anak na hindi na makapaghintay na matikman ang mga mamahaling pagkain sa harap nila. Sa pangunahing mesa, ang pagkain ay isinilbi na parang isang harianong piging, malalaking alimangong bakla, na kasing laki ng kamay ng matanda, kulay ginto at makintab dahil sa butter, mga mangkok ng malapot at mabangong sabaw ng sugpo, mga tray ng lechon baka, at mga bote ng mamahaling wine. Sila ay nag-toast, tumawa, at sabik na kumain. Ngunit ang karangyaang ito ay labis na kabaligtaran sa madilim at mabahong sulok kung saan kami pinalayas. Ang table 50, ang huli at pinakakahiyahiyang mesa, ay inilagay sa pinakamalayong sulok, katabi mismo ng mga portalet para sa mga bisita at ng lugar kung saan itinatambak ng mga waiter ang mga maruruming plato. Isang matapang na amoy ng kemikal panlinis ang humalo sa amoy ng mga tirang pagkain. Walang mantel, walang silya na may ribbon. Ang aming mesa ay isa lamang plastic folding table na may mga gasgas at manipis na silya, habang ang ibang mesa ay lumulubog sa dami ng seafood. Sa aming mesa ay mayroon lamang isang plato ng tuyong mani at isang mangkok ng tirang sabaw ng sinigang na puro buto at kangkong, malamig at malangis. Ginawa ni Myrna ang lahat ng eksakto sa sinabi ko.
Inilagay niya ang lahat ng pinakamasarap na pagkain sa mga unang mesa para magkaroon ng matinding sigla at sinadyang gawing walang laman ang pinakahuling mesa. Naghahanda ng eksena para sa rurok ng drama. Nakaupo si Amihan sa silyang plastik, nakalawit ang kanyang maliliit na binti. Nakatingin ang kanyang bilog na mga mata nang may pag-asa sa malaking pulang alimango sa plato ng kanyang pinsan. Mula sa malayo, kumukulo ang kanyang walang klamang tiyan. Hinila niya ang aking blusa. Mama, gutom na po ako. Sabi ni Papa kakain daw po tayo ng malaking alimango ngayon. Bakit puro sabaw at kangkong lang ang nandito sa atin? Gusto ko po sanang makakain kahit maliit na piraso lang ng alimango. Pwede po ba, Mama? Si Mayumi, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsimula ring umiyak habang hawak ang kanyang tiyan. Ang pakikinig sa mga inosenteng salita ng sarili kong dugo ay nagparamdam sa akin na tila hinihiwa ang puso ko sa maliliit na piraso. Ako, presidente ng isang malaking kumpanya sa real estate na may daan-daang milyon sa bangko. Kaya kong bumili ng 1 toneladang seafood para sa mga anak ko. Ngunit ngayon, dahil sa maskara ng nabigong ahente, dahil sa aking tangang pasensya, pinayagan kong umupo ang aking sariling mga anak sa isang maruming sulok, hindi pinapansin at nangangarap ng kahit isang subo ng pagkain sa isang party na ako mismo ang nagbayad. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinipigilan ang luha, at pagkatapos ay banayad na hinaplos ang kanilang mga ulo. Mga anak kong magaganda, tiis lang muna ng kaunti. Kainin niyo muna itong sabaw. Pagkatapos ng party dadalhin ko kayo para kumain ng lechon manok at iinom kayo ng kahit anong juice na gusto ninyo. Hindi natin kailangan ng alimango ng kahit sino. Nang sandaling iyon, isang batang waiter ang nagdala ng tray na may 3 malalim na plato ng mainit at mabangong sabaw ng sugpo. Ayon sa patakaran ni Myrna, bawat bisita, kasama na kami, ay dapat makatanggap ng kanya-kanyang serving. Naghahanda na ang waiter na ilagay ang 3 plato sa aming plastic table. Nagliwanag ang mga mata ni na Amihan at Mayumi at nakahawak na sila ng kutsara, handa nang matikman ang totoong pagkain. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng waiter sa mesa, humarang ang anino ng pulang bestida. "Sandali!" sigaw ni Asuncion. Ang kanyang matinis na boses ay bumasag sa atmosfera ng party sa aming bahagi. Kumunot ang kanyang makapal na pulbos na mukha sa inis nang makita ang 3 mangkok. Inunat niya ang kanyang mga braso at hinarangan ang batang waiter. "Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulag ka ba? Paano mo nagawang dalhin ang 3 plato ng mamahaling sabaw na ito sa basurahan na mesang ito?" Nagulat ang waiter. "Pasensya na po, ma'am. Sinabi po ng coordinator na bigyan ko ng 1 serving ang bawat bisita. May 3 tao sa mesang ito, kaya 3 ang dinala ko." "Anong 3 bisita ang sinasabi mo?" sigaw ni Asuncion. "Alam mo ba kung magkano ang 1 plato ng sabaw na ito? Isang kayamanan? Perang pinaghirapan ito ng anak kong manager. Gusto mo bang ibigay ang pagkaing ito sa mga lintang ito? Dalhin mo agad iyan sa unang mesa para sa apo ko. Ipakain mo iyon sa kanya para lumaki siyang malakas dahil siya ang tagapagmana ng pamilya. Bilis, o tatawagin ko ang head waiter para patalsikin ka." Inagaw ni Asuncion ang tray mula sa mga kamag-anak at dinala iyon sa pangunahing mesa. Iniwan niya ang waiter sa gulat at ang aking mga anak ay nadismaya hanggang sa mapaluha. Binitawan ni Amihan ang kutsara. "Mama, hindi tayo binigyan ni Lola ng sabaw." Sabi ni Lola, isa daw po akong linta. Nagsimula ng gumuho ang aking pasensya. Ngunit ang sukdulan ng kalupitan, ang huling patak na nagpapuno sa baso ng aking galit sa loob ng 10 taon ay hindi nagtapos doon. Wala pang 2 minuto, bumalik si Asuncion sa aming mesa. Sa pagkakataong ito ay wala siyang dalang tray, kundi isang tabong plastik na may bitak sa gilid. Ang ganoong klasing mangkok ay karaniwang ginagamit para paglagyan ng tirang pagkain para sa aso. Kakatapos lang niyang dumaan sa mesa ng mahal niyang apo. Nang makitang hindi naubos ng bata ang sabaw, nang walang pag-aatubili, ibinuhos niya ang mga tira-tirang sabaw na may kasamang buto-buto ng isda at kangkong sa bitak na tabo at dinala ito sa aming mesa. Nakatayo sa harap ko. Ngumisi si Asuncion nang may kasamaan. Itinaas niya ang plastik na mangkok na may mga kasuklam-suklam na tira, at pagkatapos, nang buong lakas niya itong inihampas sa plastik na mesa sa harap namin. May narinig na malakas na kalabog. Tumalbog ang mangkok. Ang malabong sabaw na may mga tinik ay tumalsik kahit saan. May ilang patak ng malangis na sabaw na tumama sa inosenteng mukha ni Mayumi at sa luma kong damit. Napasigaw si Mayumi sa gulat
at napayakap sa akin habang umiiyak. Agad akong kumuha ng tissue para punasan ang mukha ng aking anak. Mabilis na tumaas baba ang dibdib ko sa tindi ng nag-aapoy na galit. Inangat ko ang aking mukha. Ang aking mga namumulang mata ay nakatutok sa aking biyenan. Biyenan, anong ginagawa ninyo? Gutom ang mga apo ninyo. Kung ayaw nyo silang pakainin, sabihin nyo lang. Bakit ninyo itinatapon sa mukha namin ang tira-tira ng iba? Wala man lang naramdamang kahit anong konsensya si Asuncion. Bagkus na pamaywang siya, inilabas ang dibdib at nagsimulang dumura ng puot ang kanyang nakalalasong bibig. Sinasadya niyang lakasan ang boses para marinig siya ng 50 mesa. At may gana ka pang magreklamo. Makinig kang mabuti, Carmela. Isa kang walang kwentang ahente na may sweldong 8,000 at nakikisunod sa anak kong manager sa loob ng 10 taon. Akala mo ba may karapatan kang humingi ng masarap na pagkain? Kayong tatlo ay walang silbing mga babae. Hindi ka man lang makapagsilang ng lalaki. Kaya ang pagkain ng tira-tira ng tagapagmana ay isa ng karangalan. Dahil mga palamunin kayo, paghatian ninyo iyang mangkok na iyan. Ang masasarap na pagkain ay para sa mga nag-uuwi ng pera sa bahay, hindi para sa mga marunong lang gumastos. Ang matinis niyang boses ay pumasok sa isang bukas na mikropono sa malapit na naiwan ng DJ, malapit sa presidential table, at umalingaw-ngaw sa mga speaker. Biglang tumigil ang musika. Ang ingay ng mga plato at baso sa 50 mesa ay biglang nahinto. Ang buong lugar ay nilamon ng nakakabinging katahimikan. Daan-daang pares ng mga mata ang bumaling sa nakakahiyang sulok kung saan kami nakaupo. Si Carlito, ang asawa ko, nakasalukuyang nakikipag-toast sa kanyang mga tiyuhin, ay narinig ang sigaw ng kanyang ina. Imbes na umawat, tila nainis pa siya na inistorbo siya sa pag-inom. Iwinagayway niya ang kanyang baso ng alak. Itinuro ako at umungal. Carmela, bakit ka na naman gumagawa ng eksena? Kung sinabi ng nanay ko na kainin niyo iyan, kainin niyo na lang at tumahimik kayo. Isara mo ang bunganga mo. Isa ka lang hamak na empleyada. Huwag kang umasta na parang sino sa araw na ito. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng pamilya ko. Sabihan mo iyang mga bata mo na tumahimik. Lagi na lang umiiyak. Dinadalhan lang nila ng malas ang mansyon kong 150 milyon. Sa harap ng pampublikong panghihiya ng aking biyenan, sa kalupitan ng aking asawa, at sa daan-daang mapanghamak na tingin ng mga peking kamag-anak na iyon, tuluyan nang gumuho ang pasensya ko. Hindi ako umiyak, kahit isang patak ng luha ay walang nahulog mula sa mga malamig kong mata. Ang bloke ng puot na naipon sa loob ng 10 taon ay natunaw sa apoy ng panghihiya. Namuo bilang pinakamatulis at nakamamatay na sandata. Dahan-dahan kong ibinaba ang tissue at inangat ang aking ulo. Ang aking malamig na tingin ay dumaan sa kontentong mukha ni Asuncion at pagkatapos ay dumiretso sa aking mapagmataas na asawa. Ngumiti ako ng mapang-uyam, mapangahas at sobrang kalmado na nakakatakot. Ang ngiting iyon ay hudyat ng pagtatapos ng aking 10 taong papel bilang kaawa-awang ahente. Ang ngiting iyon ang nagsimula ng psikolohikal na pagmassacre, kung saan ang lahat ng peking reputasyon ng pamilyang ito ay madudurog sa aking paanan. Tama ka. Ibinuka ko ang aking bibig. Ang boses ko ay malambot, ngunit malinaw na naririnig sa malalim na katahimikan. Tama ang biyenan ko at si Mr. Manager. Kaming tatlo nga ay walang kwentang mga babae. Walang lugar para sa amin sa isang party na nagkakahalaga ng 2.2 milyon sa isang mansyon na 150 milyon. Kaya dahil ang party na ito ay kasing halaga ng basag na mangkok na ito ng tira-tira, mabusog sana kayo. I-enjoy ninyo ito sa ngalan ng inyong napakalaki at walang hanggang kayabangan. Matapos sabihin iyon, kalmado akong tumayo, binuhat si Mayumi at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Amihan. Hindi na ako nagpaliwanag o nakipagtalo. Narating na ng drama ang rurok nito, at ako lang ang may karapatang magpasya kung kailan bababa ang kurtina ng eksenang ito. Sinipa ko ang plastik na silya, itinaas ang aking ulo, at may matibay na hakbang, lumabas sa madilim na sulok na iyon. Iniwan sa likuran ko ang daan-daang taong nagulat. Hindi nila alam na sa sandaling lumabas ako sa tent na iyon. Ang ticking time bomb ng utang ay nagsimula ng mag-countdown para sumabog sa mismong gitna ng kanilang malaking selebrasyon. Ang pagtunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw ng may sigla sa tiles, papunta sa gate. Sa likod ko ay naririnig ang mga bulyaw ni Carlito at mga pang-iinsulto ni Asuncion. Tinawag nila akong iskandalosa. Nawala akong hiya, pero ang mga salita nila ngayon ay parang ugong na lang ng langaw.
Hindi ako lumingon. Tuwid ang aking likod. Nang sumara ang malaking pintuang bakal, isang banayad na hangin ang humaplos sa aming mga mukha. Pakiramdam ko ay muli akong pinanganak. Ang mga kadena na nagkulong sa akin ng isang dekada ay tuluyan nang naputol. Sa kalye ay pumara ako ng pinakamagandang taxi na dumaan. Sa loob ng sasakyan ay niyakap ko ang aking mga anak. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hinugasan ng amoy ng panis na sabaw na naiwan sa damit ko. Nagtanong ang driver ng taxi, "Saan po tayo?" Kalmado kong ibinigay ang address ng pinakamahal at pinakamarangyang seafood restaurant sa Greenbelt sa gitna ng Makati. Isang 5-star restaurant na hindi mangangahas pasukan ni Carlito kahit sa panaginip niya. Ngayon ay ipapakita ko sa aking mga anak ang tunay na halaga ng perang pinaghirapan ng sarili nilang ina. Sa loob ng 10 taon, ay hinayaan ko silang maghirap dahil sa tanga kong pasensya. Mula sa segundong ito, ang aking mga anak ay mamumuhay sa luho at hindi na kailanman yuyuko kanino man. Sa restaurant, nag-arkila ako ng pinakatahimik na VIP room. Nag-order ako ng malaking alimango, malapot na rice soup na may sugpo, pinakamasarap na wagyu beef at baked seafood na may parmesan. Ang mga kahangahangang putahe na ito ay isinilbi sa amin ng may labis na paggalang. Nagliwanag ang mga mata ni na Amihan at Mayumi. Ngumiti ako, hinaplos ang kanilang buhok, at pagkatapos gamit ang sarili kong mga kamay, ay biniyak ang shell ng alimango. Inilalagay ang puti at matamis na laman sa kanilang mga plato. "Kumain kayo mga anak, kumain kayo hanggang mabusog. Mula ngayon, hinding-hindi na tayo kakain ng tira-tira ng iba." Nang makita ang ganang kumain ng aking mga anak, ang kanilang mga pisngi na umumbok sa kaligayahan, napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit ang puso ko ay sasabog sa pagmamalaki. Kapag inalis ng isang babae ang kanyang kahinaan, bumubuo siya ng sarili niyang hindi matitinag na kaharian. Habang nag-enjoy kami sa totoong piging, ilang kilometro ang layo mula roon, sa inupahang mansyon, ang countdown para sa pagbagsak ng pamilyang iyon ay umabot na sa dulo. 2:00 na ng hapon. Tapos na ang party para sa 50 mesa. Ang mga kamag-anak na busog ay nagsimulang magmadaling mag-ayos ng mga tirang pagkain sa Tupperware para iuwi sa probinsya. May magulong kaingayan. Tinapik ni Tio Peping ang likod ni Carlito. "Ikaw na ang pinakamagaling, pamangkin. Ang party ngayon ay kamangha-mangha." Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakatikim ako ng ganoon kasarap na sugpo. Antas manager talaga. Oo nga, ang tiya ay nagpaulan din ng papuri kay Asunsyon. "Ay, Asunsyon, ang swerte mo naman. Ang galing mong magpalaki ng anak. Ngayon buhay reyna ka na." Hindi tulad ng asawa niyang mahirap at walang utang na loob na tumakas pa sa sariling party. Si Carlito, nalasing sa mga papuri, ay lumobo sa yabang. Niluwagan niya ang kanyang necktie, naglalakad-lakad na parang Panginoon ng hasyenda. Nang makita na naghahanda na ang mga bisita para umuwi, tinawag niya ang isang waiter. "Hoy, tawagin mo ang manager mo. Dalhin mo dito agad ang bill. Kailangan ko pang ihatid ang mga matatandang tiyuhin ko sa hotel." Para sa manager, hindi problema ang pera. "Dalhin niyo ang terminal at aayusin ko ito ng isang pitik lang." Di nagtagal, ang head of event ay lumitaw na nakasuot ng itim na suit, sinamahan ng 4 na matitipunong pribadong security guards. Ang 4 na gwardya ay agad na naghiwa-hiwalay, pumwesto sa lahat ng labasan. Ang pangunahing pinto ng compound ng mansyon ay tahimik ding isinara at inilock. Ang atmosfera ay naging tensyonado. Lumapit ang manager kay Carlito, hawak sa kamay ang parehong pulang leather folder. Binuksan niya ito at inilabas ang isang napakahabang resibo. "Magandang hapon po, Manager Carlito. Ang kabuuang halaga ng piging para sa 50 mesa na may first class na seafood ay eksaktong 2.5 milyong piso. Ayon sa kontrata na pinirmahan ninyo at ng inyong ina, hinihiling ko na bayaran ninyo ng buo ito ngayon gamit ang credit card o cash." Nang marinig ang halagang 2.5 milyong piso, nakanganga ang mga kamag-anak sa gulat. Ngumisi ng mayabang si Carlito. Siguradong ligtas ang 2 milyon ng kanyang biyanan sa aking account. Walang bahalang inilabas niya ang kanyang itim na credit card. "I-charge mo na, i-charge mo na. Ang card na ito pang manager ay may limit na 200,000. Ang 2.5 milyon ay barya lang sa akin." Ipinasa ng manager ang card ni Carlito sa terminal. Tumunog ang makina. Lumitaw sa screen ang mensaheng, "Declined. Insufficient balance." Tiningnan siya ng manager na may mapanuyang ngiti. "Wala pong sapat na pondo sa account ninyo." "Sir,
Mangyaring gumamit ng ibang card o magbayad ng cash. Namutla ang mukha ni Carlito. Sinubukan niya sa dalawa pang card. Pareho ang naging resulta. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Nagsimulang sumigaw si Asuncion. Balisa. Sira ba ang makina ninyo o ano? Ang anak kong manager ay bumili ng mansyon na 150 milyon. Paanong wala siyang 2.5 milyon? Carlito, tawagan mo agad ang asawa mo, ang walang kwentang si Carmela. Sabihin mong i-transfer agad ang 2 milyon ng mga magulang niya sa account ng restaurant. Si Carlito, kumakapit sa ideyang iyon na parang nalulunod sa isang tabla, ay nagsimulang magmadaling i-dial ang numero ko, ngunit ang narinig lang niya ay boses ng operator. Ang numerong inyong tinatawag ay nakapatay o out of coverage area. Sinubukan niya ng paulit-ulit. Walang silbi, nakapatay ang telepono ko. Sinira ko na ang SIM card at itinapon sa basurahan. Nakapatay ang telepono ni Carmela. Nay, blinok niya ako. Sabi ni Carlito nang nagpapanik. Pula ang kanyang mga mata. Tinapik ng manager ang mesa gamit ang ballpen at itinuro ang likod ng kontrata. Sir Manager, mangyaring basahing mabuti ang Clause 5. Kung ang bayad ay hindi maibigay pagkatapos ng event, may karapatan kaming harangin ang lahat ng bisita na naririto at kasuhan kayo sa pulisya ng kasong estafa. Wala akong pakialam kung may pera ang asawa ninyo o wala. Ang tanging alam ko ay narito ang pirma ninyo at ang ID number ninyo. Mangyaring bayaran ang 2.5 milyon ngayon din. Kung hindi, walang sino man sa mga bisita ninyo ang makakalabas sa pintong iyon at isang police car ang paparada sa labas ng inupahang mansyon ninyo sa loob ng 5 minuto. Ang mga salitang inupahang mansyon at estafa ay nahulog na parang nuclear bomb sa gitna ng party. Gumuho ang buong sapot ng kanyang kasinungalingan. Sumabog sa galit at pagmumura ang pangkat ng mga kamag-anak. Kung gayon, inupahan lang pala ang bahay na ito. Sumigaw si Tia Flora. Ibig sabihin, ang buong kwento ng pagiging manager at ang mansyong 150 milyon ay puro kasinungalingan lang para lokohin tayo. Wala ang asawa. Walang pondo ang mga card. Carlito, gusto mong magpa-party ng peke para magmayabang tapos tatakasan mo ang utang. Gagamitin mo kami bilang hostage dito. Walang hiya ka. Sumuntok din sa mesa si Tio Peping. Asuncion, ano na ngayon? Gusto mo ba kaming makulong sa presinto? Kapag dumating ang pulis, masisira ang pangalan ng pamilya natin habang buhay sa probinsya. Si Asuncion, nang marinig ang mga pang-iinsulto ng parehong mga tao na pinagyabangan niya 1 oras pa lang ang nakalipas, ay nakaramdam na parang bibigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa silya habang humihikbi ng labis. Saklolo, ang Carmela na iyan ang nanloko sa atin. Sabi niya umutang siya ng 2 milyon. Tinakbuhan niya tayo dala ang pera natin, pero wala nang naniwala sa kanya. Sa harap nila ay ang nanginginig at namumutlang manager na si Carlito. Hindi kayang maglabas kahit 1 sentimo. Ang 4 na security guards ay dahan-dahang lumapit. Nagbigay ng ultimatum ang manager. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto. Kung hindi lalabas ang 2.5 milyon, tatawag ako ng pulis para damputin kayong lahat. Na corner. Nagkadurog-durog ang reputasyon ni Manager Carlito. Lumuhod siya. Ang lalaking palaging mapagmataas na tinatrato ang asawa na parang aso. Ngayon ay gumagapang papunta kay Tio Peping. Yakap-yakap ang mga binti nito at umiiyak. Tio, tulungan ninyo ako, parang awa ninyo na. Huwag ninyong hayaang makulong ako, Tio. Pahiram muna ng pera. Bukas uutang ako sa lending at ibabalik ko ang lahat. Iniwas ng tiya ang kanyang mga kamay. Papahiramin ka. Galing kaming probinsya, tig-1,000 lang yata ang dala naming lahat. Saan kami kukuha ng 2.5 milyon? Isang malaking lalaki, nakabarong, may magandang sasakyan, nagmamakaawa ng pera ng nakaluhod. Wala ka bang hiya? Bumuhos din ang luha ni Asuncion. Inihampas ang ulo sa sahig. Tia Flora Peping, nagmamakaawa ako. Tulungan ninyo kami. Ibenta na ang lahat ng ginto ko. Isasangla ko ang maliit kong apartment sa Sampaloc. Parang awa ninyo na, iligtas ninyo ang anak ko. Dahil sa awa at takot na makulong. Nag-ambagan ang mga kamag-anak, ngunit sa 12-12 ng bisita, halos 50,000 piso lang ang nalikom nila. Kulang pa ng napakalaki. Umiling ang manager. Hindi kami tumatanggap ng mga pangako. Manager Carlito, may iba pa ba kayong ari-arian? Iyang kotseng Fortuner sa labas. Pirmahan mo ngayon din ang deed of sale. Ipapasa ko iyan at para sa natitirang balanse, kailangan mong pumirma ng promissory note sa bawat kamag-anak na nag-ambag ng pera na may interes bawat araw na madelay.
gaya ng ipinangako ng nanay mo. Nang marinig na kukunin ang kanyang hinuhulugang sasakyan, umungal si Carlito na parang bata. Ang kotseng iyon ay ang buong buhay niya. Ang porma niya sa opisina, ngunit sa banta ng pagkakakulong ay wala siyang pagpipilian. Nanginginig ang kamay na pinirmahan niya ang paglipat ng kanyang sasakyan at 12-dosenang IOUs para sa bawat tiyuhin at pinsan na may labis na interes. Binasa ng luha ang mga gusot na papel na iyon. Ang lahat ng pekeng kadakilaan ng mga lobo ay nasunog hanggang sa pundasyon, nag-iwan lamang ng bundok ng utang at kahihiyan na hinding-hindi na mabubura sa mga mata ng kanilang buong angkan. Ang palabas na dinirek ko ay nagtapos ng makinang at madugo para sa mga walang puso. Kinabukasan, ang maliwanag na sikat ng araw ay pumasok mula sa silk curtains, sumasayaw sa kahoy na sahig ng aking totoong mansyon sa Dasmariñas Village na higit sa 800 square meters. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakatulog ako ng payapa, walang bangungot, hindi nagugulat sa paghilik ng asawa ko o sa mga pangiinsulto ng biyenan ko. Ang bahay na ito ay pag-aari ko. Binili ko ito noong nakaraang taon, ngunit palagi itong bakante dahil kailangan kong tumira sa isang bulok na apartment, gumaganap bilang mahirap na asawa. Ngayon, ang lugar na ito ay naging aming tunay at payapang tahanan. Bumangon ako sa kama, nagsuot ng silk robe at pumunta sa kwarto ng mga bata. Mahimbing pang natutulog sina Amihan at Mayumi. Ngumiti ako at pagkatapos ay bumaba sa kusina para maghanda ng agahan. Toast, scrambled eggs at mainit na gatas. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. 8:30 ng umaga nang tumunog ang intercom mula sa guardhouse ng subdivision. Sa kabilang linya, magalang na nagulat ang head of security. Magandang umaga, Ma'am Carmela. Sa gate po ay may isang lalaki at babae na sinasabing asawa at biyenan ninyo. Pilit silang pumapasok sa subdivision. Napakadugyot ng itsura nila. Magulo ang buhok nila at walang tigil sa pagsigaw. Naghihintay po ako ng utos ninyo. Itatawag po ba natin sa pulis para palayasin sila? Tiningnan ko ang screen ng CCTV. Malinaw na nakikita ang kaawa-awang kalagayan ng mag-ina. Si Carlito ay hindi na mukhang isang solidong manager. Ang kanyang polo ay gusot at marumi. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay pula at nakalubog. Si Asuncion ay mukhang pulubi sa tabi niya. Ang kanyang magandang ayos ng buhok kahapon ay mukhang pugad ng ibon na ngayon. Ang makeup niya ay natunaw at kumalat sa mukha niya. Ang damit niya ay puno ng alikabok dahil sa paggapang niya kahapon sa sahig. Halatang nabugbog sila ng husto ng mga kamag-anak kagabi. Kinokolekta ang kanilang pera. Bahagya akong ngumiti. Ang kanilang pagbagsak ang pinakamatamis na regalo para sa akin. Inutusan ko ang security. Papasukin niyo sila. Samahan niyo sila sa main living room. Pakiusapan ang 2 gwardiya na bantayan silang mabuti. Kung subukan nilang makabasag ng kahit ano, arestuhin niyo agad. 5 minuto ang lumipas at pumasok sila na nagpupuyos sa galit. Ngunit agad silang natigilan nang makita ang hindi kapani-paniwalang karangyaan ng mansyon. Mga leather sofa na nagkakahalaga ng daan-daang libo, higanteng crystal chandeliers, napakamamahaling painting. Ang inupahan nilang mansyon kahapon ay isang kubo kumpara dito. Ang kanilang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng kasakiman. Sa kanilang makitid na utak, ako pa rin ang kaawa-awang ahente ng real estate. Inisip nila na ginamit ko ang 2 milyong piso ng mga magulang ko para upahan ang lugar na ito at nagtago dala ang pera. Tumakbo si Carlito paharap, tinuro ako ng direkta sa mukha. Ahas ka, anong ginagawa mo rito? Nananloko ka. Tumakas ka dala ang 2 milyon para upahan ang mansyong ito at magpakasarap sa buhay. Habang ang pamilya ko ay nalulubog sa utang. Alam mo ba kung gaano ako napahiya kahapon? Kailangan kong ibigay ang kotse ko at pumirma ng utang sa lahat ng tiyuhin ko. Ibalik mo ang pera ngayon din. Ibigay mo sa akin ang 2 milyon para mabawi ko ang kotse ko at mabayaran si Tia Flora. Nagsimula ring tumili si Asuncion. Walang utang na loob. Ninakawan mo ang sarili mong magulang para takasan ang responsibilidad mo. Makinig kang mabuti, Carmela. Ang perang inutang mo ay conjugal property. Sa iyo ito at sa makatuwid ay sa anak ko rin. Ilabas mo ang lahat ng pera para iligtas kami o idedemanda kita sa korte. Nang marinig ang mga tanga at makapal na mukhang salitang iyon, napahalakhak ako. Kalmado akong humigop ng aking tsaa, naglalabas ng aura ng isang reyna. Inilapag ko ang porselanang tasa sa mesa. Ang tingin ko ay kasing talim ng kutsilyo. Kinuha ko mula sa ilalim ng mesa ang isang crocodile leather folder at inihagis ito sa harap nila. Tumigil kayo sa pagsigaw at paggawa ng kwento. Manager Carlito,
Akala mo napakatalino mo, hindi ba? Pwes, idilat mong mabuti ang mga mata mo at basahin mo ang bawat pahina sa folder na ito. Tingnan natin kung sino ang makukulong ngayon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Carlito ang folder. Sa loob nito ay hindi pera, kundi isang salansan ng mga opisyal na dokumento. Ang una, ang notarisadong titulo ng pagmamay-ari ng mansyong ito. Sa kahon ng may-ari ay malinaw na nakasulat ang pangalan ng aking ina. Lumipat si Carlito sa susunod na pahina. Naroon ang mga artikulo ng inkorporasyon ng higanteng kumpanya sa real estate, mga bank statement na may balanse na daan-daang milyong piso, mga titulo ng ari-arian ng mga luxury condo, at ang pinakanakakakilabot para sa kanya. Ang lahat ng higanteng ari-arian na iyon ay hindi nakapangalan sa akin, kundi sa pangalan ng aking ina. Ano ito? Bulong ni Carlito. Bakit ito nakapangalan sa nanay mo? Anong kumpanya sa real estate ito? Ikaw ay isang pipitsuging ahente lang na kumikita ng 8,000 kada buwan. Humalakhak ako. Napakatanga mo talaga at nabubuhay sa ilusyon, Carlito. Sa loob ng 10 taon, ako ang presidente at CEO ng kumpanyang ito. Kumita ako ng daan-daang milyon gamit ang sarili kong utak at pawis. Pero para hindi masugatan ang murang pride ng isang patriarkal na lalaki, para hindi ka makaramdam ng hiya sa pagiging isang kaawa-awang branch manager, naging handa akong magpanggap na isang palamunin para lang palubuhin ang ego mo. At ano ang nakuha ko kapalit mula sa iyo at sa nanay mo? Mga sampal, pangiinsulto, tinawag ninyong palamunin ang sarili kong mga anak. Itinapon ninyo sa mukha ko ang isang mangkok na may tirang pagkain. Kayo mismo ang nagsunog ng pasensya ko hanggang sa maging abo. Si Asuncion, nang marinig ang salitang presidente at daan-daang milyon, ay nakaramdam na parang bibigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa sahig. Ang katotohanang iyon ay masyadong nakakabigla para sa kanya. Tiningnan niya ako ng may mga mata ng baliw. Diyos ko po, ang manugang ko ay bilyonarya. Carmela, kung napakayaman mo pala, bakit mo hinayaang mawala ang kotse ng asawa mo at malubog siya sa utang dahil sa party na 2,2 milyon? Napakalupit mong babae. Ilabas mo agad ang pera at iligtas mo ang asawa mo. Asawa mo siya. Sumandal ako paharap, tinitigan ang kanyang matanda at sakim na mukha. Wala akong anumang obligasyon na iligtas ang mga taong walang puso. Sa mata ng batas, ako, si Carmela, ay walang anumang ari-arian sa pangalan ko. Ang lahat ay pag-aari ng aking ina. Kaya walang kayamanan na paghahatian kapag hiniwalayan ko kayo. Kinuha ko ang huling 2 papel sa folder at inihagis ito sa mukha ni Carlito. Ang una ay ang papeles ng annulment na pirmado ko na. Ang pangalawa, ang pinaka-nakamamatay, ay ang kasulatang pagkilala sa utang na 2 milyon na ipinirma at sinelyuhan mo ng may labis na kayabangan 2 araw na ang nakalipas. Tingnan mong mabuti, manager. Dito mo mismo isinulat gamit ang sarili mong sulat kamay na natanggap mo ang 2 milyon na cash. Naroon pa rin ang pirma at selyo mo. Anong ebidensya ang ihaharap mo sa hukom para itanggi na kinuha mo ang perang iyon? Huminto ako at pagkatapos ay inasinta ang huling atake at tungkol sa Maharlika Events, ang direktor nilang si Myrna ay isang napakalapit na business partner. Ang kontratang 2,2 milyon na babayaran pagkatapos ng party ay ang bitag na ipinagawa ko para parangalan ang napakalaki mong reputasyon. Ngayon nasa kanila na ang papel ng sasakyan mo at ang pinirmahan mong kontrata. Ika-15 ang deadline. Kung hindi mo sila babayaran at hindi mo ibabalik ang 2 milyon sa pamilya ko, ang team ko ng mga abogado ay irereklamo ka agad sa pulis. Estafa, pag-iwas sa pagbabayad ng utang. Iniisip ko kung ilang taon ang bubunuin ni Manager Carlito sa kulungan. Ang mga salita ko ay nagsilbing maso na sumira sa natitirang katinuan ni Carlito. Naiintindihan niya na nahulog siya sa isang perpektong bitag na legal. Pinutol ko na ang lahat ng daan palabas niya. Ang kayabangan, patriarkal na ugali, at huwad na reputasyon ng kaawa-awang iyon ay lubos na nawasak. Dumulas si Carlito mula sa sofa at lumuhod sa harap ko. Niyakap niya ang mga binti ko habang umiiyak at umuungal na parang asong binugbog. Carmela, asawa ko, nagkamali ako, nabulag ako, naging gago ako dahil naniwala ako sa nanay ko. Nagmamakaawa ako alang-alang sa 10 taon nating pagsasama. Alang-alang sa mga anak natin. Punitin mo na iyang papel ng utang. Iatras mo na ang mga kaso. Nagmamakaawa ako. Hayaan mo akong manatili dito. Magiging alipin mo ako habang buhay. Asawa ko, iligtas mo ako.
Kapag nalaman sa kumpanya na nabangkarote ako at naembargo, tatanggalin nila ako sa trabaho, si Asuncion. Nang makita ang anak na nakaluhod, nagpanik din. Gumapang siya sa carpet habang sinasampal ang sarili niya. Carmela, nagmamakaawa ako. Matanda na ako. Ulyanin na ako. Hindi sana naging ganito ang lahat. Kinain ng mga kamag-anak ang utak ko. Kung ganyan ka pala kayaman. Ang 2 milyon ay barya lang sa iyo. Patawarin mo na kami sa utang, anak ko. Dalhin mo ako dito para tumira sa mansyon, para makapagmayabang ako sa probinsya. Pangako, aalagaan ko sina Amihan at Mayumi. Hinding-hindi ko na sila tatawaging palamunin. Sila ang mga anghel ko. Tiningnan ko ang dalawang ito, na kahapon lang ay napakayabang at ngayon ay gumagapang sa paanan ko tulad ng maruruming uod. Puno ng kasiyahan ang puso ko, ngunit kasabay nito ay matinding pagkasuklam sa pera at batas. Nahulog ang kanilang mga maskara, inilalabas ang karuwagan, kasakiman at kababaan ng pagkatao. Tumayo ako, diring-diri na iniiwas ang aking mga binti sa maruruming kamay ni Carlito. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang mansyong ito ay hindi basurahan. Sabi niyo walang silbi ang mga anak ko, pues ngayon sila ay mataas na. At ikaw, Bienan, bumalik ka sa bulok mong apartment sa Sampaloc. Masiyahan kayo sa mga patakaran ng sarili ninyong pamilya. Binigyan niyo ako ng bitak na mangkok. Ibabalik ko sa inyo ang isang bundok ng basura. Tapos na tayo. Sumenyas ako sa 2 security guard nang walang anumang salita. Hinawakan nila sina Carlito at Asuncion at kinaladkad palabas. Ang kanilang mga sigaw at pagsusumamo ay umalingaw-ngaw sa hardin at pagkatapos ay nawala ng malamig na sumara ang malaking pintuang bakal. Nanatili ako sa gitna ng napakagandang sala na iyon. Huminga ng malalim, lumipas na ang bagyo. Ang langit sa harap ko ay hindi kailanman naging ganito kaasul o walang hanggan. Ang atmosfera sa sala ng Makati Regional Trial Court ay tahimik at malamig. Nang araw na iyon ay dininig ang kaso para sa aming annulment at paghahati ng ari-arian. Pumasok ako na napapalibutan ng aura ng isang malaya at mapagmataas na babae, nakasuot ng eleganteng puting suit, kasama ang head ng legal department ng aking kumpanya na may dalang briefcase na puno ng matitibay na ebidensya. Sa kabila, mukhang buhay na bangkay si Carlito. Ang lalaking dati ay nagyayabang ng mansyong 100 at 50 milyon ay mukha na ngayong pulubi. Nakasuot siya ng maruming polo, magulo ang buhok, ang mga mata ay nakalubog at namumula dahil sa stress at insomnia. Mula nang palayasin ko siya, tinutugis na siya ng mga naniningil ng utang at mga collection agencies at kinumpiska ng mga bangko ang kaunti niyang natitira. Bagsak na siya. Nakatira siya sa isang maliit at basang kwarto sa isang murang motel sa gilid ng lungsod, sinusubukang magtago. Si Asuncion ay naghihintay lang ng may kaba sa pasilyo. Pagkatapos ng mga formalidad, nagsimulang magtanong ang hukom tungkol sa paghahati ng ari-arian at mga utang. Iyon na ang huling pag-asa para kay Carlito. Tumayo siya. Paos ang boses niya. Your Honor, hindi po ako pumapayag. Ang asawa kong si Carmela ay isang estapadera. Sa loob ng 10 taon, tinago niya sa akin na isa siyang bilyonaryang opisyal. Sinadya niyang ilagay ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng ina niya para iwasan ang paghahati ng conjugal properties. Ang mga utang na 2 milyon at 2.5 milyon ay magkasamang obligasyon na nakuha habang kasal. Dapat siyang utusan ng korte na ibigay sa akin ang kalahati ng ari-arian at akuin ang kalahati ng utang. Hindi ako pwedeng lumabas dito nang walang dala at may bundok ng mga embargo. Napanatili ko ang aking kalmado at ngumiti ng mapang-uyam. Dumating na ang oras para sa huling atake. Tumayo ako. Sumenyas sa aking abogado na iabot ang mga ebidensya sa hukom, malinaw at matatag ang boses ko. Your Honor, ang mga akusasyon ni Mr. Carlito ay ganap na kasinungalingan. Una, tungkol sa mga ari-arian. Ang lahat ng shares sa kumpanya at mga real estate properties ay binili gamit ang pribadong pondo ng aking ina, nakadokumento sa pamamagitan ng bank transfers ilang taon bago kami ikasal. Mayroon kaming prenuptial agreement para sa separation of property. Sa loob ng 10 taon, nag-aambag si Carlito sa account ng pamilya ng hindi hihigit sa 8,000 piso kada buwan at hindi kailanman nag-invest ng kahit isang kusing sa mga negosyo ng ina ko. Sa anong basehan niya hinihiling na paghatian ang kayamanang hindi kanya? Huminto ako, tiningnan ang lalong namumutlang mukha ni Carlito at nagpatuloy. Pangalawa, tungkol sa mga utang,
Sa kontrata ng kasulatang pagkilala sa utang na 2 milyon, ay malinaw na nakasaad na humingi si Mr. Carlito ng cash para sa personal na pangangailangan at pag-oorganisa ng party. Ang kontrata ng catering services na nagkakahalaga ng 2.5 milyon ay eksklusibong pinirmahan ni Mr. Carlito at ng kanyang ina, gaya ng pinatutunayan ng kanilang mga pirma. Sa panahon ng nasabing party, ang aking mga anak at ako ay pampublikong hiniya. Itinapon nila ang mga tira-tira sa mesa para kainin namin at pinilit kaming umalis. Hindi kami nakinabang kahit kaunti sa kaganapang iyon. Bilang resulta, at ayon sa batas, ang parehong utang ay pansarili at eksklusibong obligasyong pinansyal ni Mr. Carlito. Wala akong anumang responsibilidad para doon. Ang matibay kong argumento at hindi mapapabulaanan na mga ebidensya ay sumira sa huling linya ng depensa ni Carlito. Bumagsak siya sa silya ng lubos na natalo. Sa isang kilos ng purong desperasyon, inilabas niya ang usapin ng kustodiya. Kung gayon, hinihingi ko ang joint custody. Ako ang ama nila. Dapat ibigay sa akin ng hukom ang kahit isa man lang sa mga bata. Napahalakhak ako na puno ng pait. Kustodiya Carlito, sa loob ng 10 taon ay hiniya ninyo sila ng nanay mo. Tinawag ninyo silang palamunin. Itinapon ninyo ang pagkain nila sa mesa. At ngayon na nabangkarote ka na, walang trabaho, at muntik nang mapunta sa kalsada, gusto mong kunin ang isa sa mga anak ko para mamalimos kasama mo, para bayaran ang mga utang mo. Presidente ako ng isang kumpanya, napakataas ng kita ko. Mayroon akong napakagandang tirahan, kaya kong ibigay sa kanila ang pinakamagandang buhay. Hinding-hindi ka magkakaroon ng karapatan na kunin sila sa akin. Inihampas ng hukom ang maso. Ang kanyang desisyon ay naging parang hatol ng kamatayan para kay Carlito. Nagpapasya ang korte pabor sa annulment na hinihiling ng nagpetisyon. Iginagawad ang buo at eksklusibong kustodiya ng 2 menor de edad na anak sa nagpetisyon, Ginang Carmela. Ang inirereklamo, si Ginoong Carlito, ay inaatasan na magbayad ng child support na 30,000 piso kada buwan bawat anak. Idinedeklara ng korte na walang common property na paghahatian. Ang inirereklamo, si Ginoong Carlito, ay inaako ang nag-iisa at eksklusibong responsibilidad sa mga utang na nagkakahalaga ng 2 milyon at 2.5 milyong piso mula sa mga third party. Ang hatol ay pinal na, tapos na ang pagdinig. Lumabas ako ng sala ng may grasya. Sa pasilyo, tumakbo si Asuncion papunta sa akin. Lumuhod, hinawakan ako sa mga binti at nagsimulang umiyak ng malakas. Carmela, nagmamakaawa ako, tinanggal na si Carlito sa trabaho, nakahold na ang sweldo niya. Walang tigil sa pagtawag ang mga naniningil. Binabato ng mga tao sa probinsya ang bintana namin ng mga bulok na itlog. Hindi na ako makalabas ng bahay para man lang bumili ng pandesal. Parang awa mo na. Iatras mo na ang lahat ng ito, anak ko. Ibalik mo sa akin ang mga apo ko. Dugo at laman ko rin sila. Nagkamali ako. Patawarin mo ako sa lahat. Umatras ako ng malamig. Tiningnan ko ang kanyang matandang mukha na puno ng luhang buwaya. Senyora Asuncion, sa mismong sandaling itinapon ninyo sa mukha ng aking mga anak ang isang bitak na mangkok na may tira ng aso, kayo mismo ang sumira sa mga ugnayan ng dugong iyon. Wala nang kinalaman ang mga anak ko sa pamilya ninyong lugmok. Umuwi na po kayo, yakapin ninyo ng mahigpit ang ipinagmamalaki ninyong anak na manager, at simulan na ninyong bayaran ang halos 5 milyong utang ninyo kasama ang interes. Hindi kailanman nagkakamali ng direksyon ang karma. Huwag kayong umasa ng awa mula sa akin. Tumalikod ako, iniwan sa likuran ang mga pag-ungal na dumudurog sa kaluluwa. Malinaw at maliwanag ang langit sa labas. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang pagdaloy ng kalayaan sa bawat selula ng aking katawan. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang maganap ang paglilitis. Ang aming buhay ay nagbukas ng bago at maliwanag na kabanata. Tuluyan na kaming nanirahan sa mansyon sa Dasmariñas Village, at araw-araw kong inihahatid ang mga anak ko sa isa sa pinakamahusay na international school sa Maynila. Hindi ko na muling itinago kung sino ako. Ang negosyo ko ay lumalago sa kamanghamanghang bilis. Sina Amihan at Mayumi ay naging 2 matalino, palangiti at mapagmahal na bata. Paminsan-minsan ay nakakarating sa akin ang balita tungkol sa dati kong pamilya. Si Carlito, pagkatapos ideklara ang sarili bilang bangkarote at matanggal dahil sa kanyang mga sablay sa pera, ay nahatulan sa korte dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Kinuha ng bangko ang kaunti niyang ari-arian. Bukod dito, nakatanggap siya ng matinding pambubugbog
mula sa kanyang mga pinsan sa Nueva Ecija na naniningil ng pera mula sa party. Ang dati aroganteng manager na iyon ngayon ay nagtatrabaho araw at gabi sa pagmamaneho ng Grab, yumuyuko para kumita ng kakarampot at mabayaran ang napakalaking hulog sa korte. Ang pait ay nagtulak sa kanya sa pagiging alkoholiko at sa tuwing siya ay lasing. Iniinsulto niya ang kanyang ina ng mga pinakamasamang salitang naiisip niya. Sinisisi ito dahil sa pagkawala ng kanyang bilyonaryang asawa, si Asuncion, dahil sa matinding gulat at takot mula sa walang tigil na pagtawag ng mga naniningil ng utang. Ay na-stroke ng malala. Ngayon siya ay kalahating paralisado. Nakaratay sa isang sirang kama sa isang nakakasulasok na inupahang kwarto sa laylayan ng Maynila. Ang buhay niya ay nakadepende sa awa ng isang lasinggong anak. Hindi kailanman pumapalya ang karma. Ang parusa para sa mga nabubuhay sa kasinungalingan at kasamaan ay palaging dumarating sa pinakamalupit. Ngunit sa parehong pagkakataon ay pinakamatarungang paraan. Sa isang mainit na hapon ng tag-araw, nasa terrace ako ng aking bahay, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na kumikinang sa malayo. Sa dining room, masayang nagbibiruan sina Amihan at Mayumi kung sino ang makakakuha ng pinakamalaking piraso ng alimango. Ang tanawing iyon ng pamilya, mainit at puno ng tawanan, ay ang pinakamagandang patunay ng isang lumang katotohanan. Ang buhay ng isang babae ay parang bulaklak. Ngunit kung magtatago ka sa ilalim ng anino ng iba, hindi mo kailanman mahahanap ang kapayapaan kapag tinatapakan ka nila. Kapag ang iyong dignidad at pagmamahal bilang isang ina ay hinihila sa putik, kailangan mong maging isang matibay na puno. Ang iyong mga ugat ay dapat bumaon ng malalim sa lupa, at ang iyong mga sanga ay dapat umabot hanggang sa kalangitan para protektahan ang iyong mga anak. Manatiling matatag sa sarili ninyong mga paa, dahil kapag ikaw ay lubos na malaya, doon mo lang maidedirek at mapagbibidahan ang pinakamasaya at pinakamaluwalhating pagtatapos ng sarili mong buhay. Salamat sa matyagang panonood, hanggang sa dulo ng maunos, ngunit napakakasiya siyang kwentong ito. Kung naiintindihan ninyo ang sakit ni Carmela, kung masaya kayo sa kanyang matalinong paghihiganti, at kung sumasang-ayon kayo sa malalim na aral ng kwentong ito, huwag mag-atubiling pindutin ang like button at ibahagi ang videong ito sa mas marami pang tao. Maraming salamat. Maraming salamat.